Kabanata 1191 hanggang 1200. Kabanata 1191 Bakit sumasakit ang puso? Ang gininto ang espada ay isang pares ng mahiwagang kayamanan na maaaring gamitin ng hiwalay, ang isa ay lalaki at ang isa naman ay babae. Nang magsama, naisagawa nila ang yin-yang ultimate kill, habang isa-isa silang matatag ngunit mahinahon, parehong hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ang mahiwagang kayamanan na ito, na personal na ginawa ng lumikha, ay nanatiling nakatago sa unang patong ng hindi mabilang na mga taon nang hindi natuklasan, kaya't malinaw na hindi ito isang ordinaryong artifact. Sa makatuwid, kahit na makuha ng isang mababang uri ng cultivator ang Golden Sword, malamang na maaari nilang hamanin ang isang kataas-taasang eksperto, lalo na si Lillian Erickson, na siyang anak ng paglikha mismo. Kaya sa isang galaw, isang tama ng espada, normal lang na matalo agad ang dakilang emperador. Gayunpaman, hindi normal ang pagbibigay ng babaeng espada ng gininto ang espada kay Paisley Kirk, dahil ang implikasyon ay medyo lantaran, kapag ibinigay ng isa ang babae sa magkapareha, ipinapahiwatig nito ang pagnanais na magsama kapwa sa buhay at pangarap isang tanda ng malalim na pagmamahal. Lalo na't ang gininto ang espada ay may napakalaking halaga, posibleng higit pa sa mga banal na artifact. Ang pagbibigay ng espada sa isang tao ay nangangahulugan na talagang may gusto siya sa babae. Siyempre, walang nakakaalam ng relasyon niya at ni Paisley Kirk. Kuya Lillian, hindi ba't hindi ito naaangkop? Nagbago ang mukha ni Paisley Kirk nang tanggapin niya ang espada ng babae. Kahit ramdam na ramdam niya ang kapangyarihan ng espada sa kanyang mga kamay, at maging ang malademonyong kaisipan ng kanyang puso ay patuloy na nagtutulak sa kanya na panatilihin ito, ipinikit pa rin niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at kasabay ng isang whoosh, itinapon ang espada pabalik. Oo, itinapon niya ito pabalik. Dahil hindi niya ito matanggap. Dahil ayaw niya itong makasama. Kahit na nawala na ang ilan sa mga alaala niya tungkol sa lalaking iyon, hindi niya kailanman hinanggad na makasama ang ibang lalaki. Wala akong intensyong masamain. Hinablot ni Lillian Erickson ang espada at nagpakita ng bahid ng pagkadismaya sa mukha, ngunit agad din itong ipinagkibit-balikat. Salamat, Kuya Lillian, pero hindi ko po kailangan. Bahagyang yumoko si Paisley Kirk bilang pasasalamat, at mariing tinanggihan ang alok. Yo, nakababatang kapatid ko, kamamatay lang ng kapatid ko, tapos may iba ka pang nilalandi at sinusulyapan. Biglang tumawa si Tyler Nash ng pangungutya, dahil mas malinaw niyang alam ang sitwasyon ni Zhang Yi at Paisley Kirk kaysa kan-inuman, kaya hindi siya komportable na may humahabol kay Paisley Kirk. Kahit ano pa ang alitan nila ni Zhang Yi, relasyon nila iyon, pero sa huli, iisa lang ang dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat, sa katunayan, sila ay tunay na magkapatid. Kaya ngayong namatay na si Zhang Yi, ang kanyang puot kay Zhang Yi ay naglaho na rin na parang usok sa mga ulap. Kaya naman, nang magsalita siya sa kanyang sarkastiko at matalas na tono, ito ay lalong naging malupit. Tyler Nash, sana naman ay gumalang ka naman kahit kaunti, walang kinalaman sa akin ang lalaking yan. Galit na sabi ni Paisley Kirk. Tigilan mo na ang pagloko sa sarili mo at sa iba, hindi ba siya ang Sam Iris sa hymen mo? At sinasabi mo pa rin na wala siyang kinalaman sa'yo. Pagpapatuloy ni Tyler Nash sa kanyang makamandag na panunukso. Halos matawa ng malakas ang marami, ang kapal talaga magsalita nitong si Tyler Nash. Gusto mo nang mamatay. Sa sandaling hindi makapagsalita si Paisley Kirk ng labis sa galit, biglang humakbang paarap si Lillian Erickson, ang kanyang kamay ay nasa hawakan ng gininto ang espada. Gusto mong lumaban? Natatakot ba sa iyo ang Magic World? Swoosh, swoosh, swoosh. Ilang matandang demonyo mula sa Magic World, maging ang Three-Corpse Old Demon, ay tumalon sa tabi ni Tyler Nash. Ngayong si Tyler Nash ay naging Supreme True Demon, isang miyembro ng Demon Species, at pinuno ng Magic World, siya na ang pinuno sa mga dragon. Gusto mo rin bang mamatay? Ang mukha ni Lillian Erickson ay malamig na parang taglamig, dala ang espada ng lumikha, walang sino man ang makakapantay kahit isang suntok mula sa kanya. Kuya Lillian, hayaan mo na. Biglang huminga ng malalim si Paisley Kirk at tumawa ng pangungutya, yunak lang yan, hindi lalaki o babae, hindi ako magpapakababa sa antas niya. Hajijek, Hajijek, Hajijek. Nagsimulang humajijek si Tyler Nash, tila hindi man lang galit.
Tara na, ilang aso. Pagkasabi niyan, dali-dali siyang tumakbo patungong timog silangan. Nang makita ng lahat na walang sumiklab na labanan, sila ay nagpatuloy din patungong timog silangan. Ngayong natagpuan na ang mga kayamanan sa unang patong, wala nang saysay ang pananatili pa, kailangan nilang unahin ang pagpasok sa pangalawang patong. Sina Paisley Kirk at Lillian Erickson ang huling umalis, kasama ang isang batang madre na hindi rin umaalis, at ang mga rosaryo ng madre ay patuloy na umiikot sa kanyang mga kamay. Matapos tumingin ng may pagkakomplikado sa batang madre, mabilis na humakbang pasulong si Paisley Kirk nang hindi ito kinakausap, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Naabutan siya ni Lillian Erickson, at habang magkatabi silang naglalakad, ngumiti siya at sinabing, "Sister Paisley, 17 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita, hindi ba?" Manam, bahagyang tumanggo si Paisley Kirk, 17 taon na ang nakalilipas, noong galing siya sa Carefree Palace, nagkataon lang na nakilala niya si Lillian Erickson. Nang mga sandaling iyon, tiningnan siya ni Lillian Erickson nang may nag-aalab na tingin, ngunit agad silang naghiwalay ng landas, at dahil kasama niya ang iba pang mga kapwa-disipulo, wala silang pribadong interaksyon. Mapanganib ang lugar na ito, kailangan nating mag-ingat sa pagsulong, sabi ni Lillian Erickson sa malalim na boses. Naiintindihan ko, at ikaw rin, hindi natapos ni Paisley Kirk ang kanyang sasabihin nang umalangaw-ngaw ang isang awiting Buddhist. Iyon ang batang Buddhist na madre sa likuran nila, na kilala rin bilang Mia Laratov. Mataba, maaari ba akong makausap ka, Benefactor Paisley? Nanatiling kalmado at walang emosyon ang kilos ni Mia sa kabuuan ng kanyang pananalita, na pumupukaw ng impresyon ng isang taong tunay na nakatagpo ng landas, at naging isang naliwanagang monghe. Bahagyang nagulat si Paisley Kirk, ngunit sa halip na lumingon, ang kanyang boses ay nagpapakita ng bahid ng pagkataranta, ano ang dapat nating pag-usapan. Pinagsalikop ni Mia ang kanyang mga palad, maaaring nabura na ang ilan sa mga alaala mo, pero siguradong nananatili pa rin ang mga alaala ko. May mga bagay, kahit walang alaala, na nag-iiwan ng mga pilat at sakit na nananatili. Siya, huminga ng malalim si Paisley Kirk, saka sumulyap kay Lillian Erickson at sinabing, "Kuya Lillian, sige na nga, hindi mo na ako kasama. Sige, hihintayin kita sa ikalawang palapag." Matapos tumanggo ng mariin, naglakad palayo si Lillian Erickson. Ngayon, sina Mia at Paisley Kirk na lang ang natitira, at sa wakas, lumingon si Paisley Kirk at sinuri si Mia. "Oo nga, nawala na ang mga alaala ko tungkol sa kanya, pero paano ka? Buo pa ba ang sa iyo? Kung sila man o hindi, ano ang magiging pagkakaiba nito? Ginagamit ko na ngayon ang pangalang Dharma na malilimuting puso, at natanto ko na ang kawalang kabuluhan ng mundong ito. Ano ang kailangan mo sa akin? Tigilan mo na yan." Napagtanto ni Paisley Kirk na hindi na sila makapag-usap, nagkahiwalay sila ng libu-libong taon at dahil nawala ang ilang bahagi ng kanilang mga alaala, ang kanilang nakaraan ay naglaho na. Marahil, ito ang ibig sabihin ng pagiging estranghero. Nais kong hikayatin kang mangulila sa Budismo. Nawalan ng sasabihin si Paisley Kirk, hindi niya inaasahan na imumungkahi ni Mia na maging isang Buddhist na madre siya, kaya naman nawalan siya ng masabi. "Laratov, pareho tayong nagkamali noon, kaya hayaan na natin to. Hindi na tayo magkaibigan, at huwag na tayong magkaroon pa ng usapan." Deklara ni Paisley Kirk at nagpatuloy sa paglalakad palayo. "Kumasakit ba ang puso mo noong namatay siya?" Biglang binago ni Mia ang tono ng kanyang boses, isinantabi ang dati niyang marahan at puno ng pag-awit at naging paus na, "Kumasakit ang puso ko, at damyugaw pa nga." Nang inig si Paisley Kirk, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. May ilang alaala na nawala, ngunit nanatili ang sakit, kasabay ng paglitaw ng kalungkutan. Sa totoo lang, nang mamatay si Yusuf Zok sa mabituing kalangitan sa itaas, ang kanyang puso ay nanginig at sumakit ng hindi maipaliwanag, na pinuno siya ng kalungkutan, na pinipigilan lamang ng kanyang matibay na kalooban. Hindi niya nga maintindihan kung bakit. Siyempre, alam din niya na siya at iyon. Siguradong maraming karanasan na ang ibinahagi ng lalaking iyon. Kahit noong inabutan siya ni Lillian Erickson ng espada kanina, naalala pa rin niya ang lalaking iyon, kaya kahit wala siyang mga alaala, tila nakaukit pa rin ito sa kanyang puso. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin?
Biglang nena si Paisley Kirk, hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na ito. Ikaw at siya, ako at siya, tayo at siya, tunay ngang mag-asawa tayo noon, tanging ang mga alaala lang natin ang nabura, kaya hindi na maibabalik pa, pero ang katotohanang minsan tayong mag-asawa ay nananatili. Sa tingin ko, gusto kong mabawi ang mga nawalang alaala, para makita kung ano talaga ang namamagitan sa kanya at sa akin. Hindi mo ba nalampasan ang mga makamundong pagnanasa? Bakit mo pa kailangang hanapin ang mga alaalang ito? Ngunit ang puso ko ay nasasaktan, siya ay naging panloob kong demonyo, at maliban kung aalisin ko ang demonyong ito sa aking sarili, hindi ako makakatagpo ng kapayapaan, wala nang iba pang mga tagumpay. Sa tingin ko, siya na rin ang naging panloob mong demonyo. Hindi, hindi, ayokong tumingin, ayokong maghanap, huwag mo akong hanapin. Swoosh! Desperado na umiling si Paisley Kirk habang nagsasalita, pagkatapos ay tumakas na parang tumatakas. Pumikit ang batang madre, pinagdikit ang mga palad, at mamulong, ikaw na ang naging uri ng demonyo ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1172 mga gamo-gamo tungo sa isang apoy. Ang puso ni Paisley Kirk ay nagkimkim ng isang malalim na pakiramdam ng pagtutol, natatakot siyang mabawi ang nawalang bahagi ng alaala. Dahil matapos umakyat sa Immortal Realm maraming taon na ang nakalilipas, wala na siyang kahit kaunting impresyon sa taong iyon, at sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang sekta, na sinusundan ng mga turo ng dakilang Emperador Leilani May, ang isang nagngangalang Martin Hop ay palaging kanyang kaaway. Kahit hindi maipaliwanag ang sakit ng kanyang puso, hindi niya nagawang balikan ang mga nawawalang alaala, medyo natatakot siya, kaya tumakas siya sa takot. Sa timog silangang direksyon, kung saan umaabot ang mga puno ng phoenix sa langit, at may kakaibang nakalatag na higanteng pugad, namumulaklak ng sagana ang mga bulaklak. Hindi sinasadya, lahat ay nagtipon dito, pinangunahan ni Nadja Burger at iba pa na nagmula sa Heavenly Realm, ngunit huminto sila 100 metro ang layo mula sa higanteng puno ng phoenix na iyon, hindi ng ahas na sumulong pa. Ang iba ay walang kaalam-alam tungkol sa mga kakaibang katangian ng lugar na ito, ngunit alam naman nila. Maestro, sinaunang Buddha ng asol na lampara, bakit tayo huminto? Ang black hole na iyan ang pasukan papunta sa ikalawang palapag, tama ba? Bakit tayo huminto? May dahilan ba para dito? Pero kakaiba ang punong phoenix na iyan, at paano naman ang pugad ng ibon na iyan, anong klaseng pugad iyon? At mayroon ding napakalaking bulaklak, halaman ba iyon na kumakain ng tao? Bakit ang laki nito? Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng karamihan dahil marami ang hindi alam ang mga pinagbabatayang dahilan, ngunit ang mga ekspresyon ng mga figurang nasa antas emperador tulad ng sinaunang Buddha ng Blue Lamp at iba pa ay naging seryoso at tame time. Taba, mga kagalang-galang na kapwa Taoista, maaari ko bang itanong kung paano natin malalampasan ang hamong ito? Biglang tanong ng sinaunang Buddha ng Blue Lamp kay Nadja Burger habang magkahawak ang mga kamay sa panalangin, matapos makumpirma sa kanyang isipan na ang 35 taong kanyang pinamumunuan ay tunay ngang mga inapo mula sa kaharian ng langit. Hindi ka ba aware? Bakit ako ang tinatanong mo? Sumulyap si Nadja Burger sa sinaunang Buddha ng asol na lampara at sinabing, Maestro, sinaunang Buddha ng asol na lampara, ano ang sitwasyon dito? Dapat bigyan mo man lang kami ng briefing, di ba? Matinis na sigaw ng isang tao. Sige, kung gayon ay pag-uusapan ko ang mga bawal at pinagmulan ng paokang ito sa ikalawang palapag, binigkas ng sinaunang Buddha ng asol na lampara ang isang awiting Budista at nagpatuloy, narito ang hari ng mga puno, ang puno ng phoenix, ang hari ng mga bulaklak, ang peony, at ang hari ng mga ibon, ang ibong vermilion. Ano? Ang ibong vermilion. Hindi ba't isa iyan sa 4 na banal na halimaw? Hindi ba't matagal nang patay ang 4 na banal na halimaw? Ang hari ng mga bulaklak. Ang hari ng mga puno. Ituloy mo, pakiusap. Marami ang sandaling nalito. Paano naman ang mga hari ng mga puno at bulaklak? Nagpatuloy ang sinaunang Buddha ng asol na lampara. Noong sinaunang panahon, isang panahon na sagana sa mga Diyos, maraming espiritu, halimaw at iba pa ang namumuhay kasama ng mga Diyos, at kabilang sa kanila ang 3 kilalang sinaunang santo, ang santo ng espiritu ng puno, ang santo ng bulaklak, at ang santo ng ibon.
Sinasabi mo bang may tatlong sinaunang santo rito? Nagulat ang lahat, dahil kung talagang may mga sinaunang santo rito, sino ang makakapasok sa ikalawang antas? Sa katunayan, sinasabing ang tatlong santo ay kinuha ng pangunahing Diyos, pagkatapos ay nawala, at kalaunan, nang galugarin ng mga nauna ang pangunahing Diyos na palasyo, natuklasan nila, sa kanilang pagkagulat, na ang mga sinaunang santo ay talagang nagbabantay sa loob ng pangunahing Diyos na palasyo, at ang kanilang binantayan ay ang pinakaunang antas na ito. Kung silang tatlo ang nagbabantay dito, paano tayo makakalusot? Oo, paano tayo makakalusot? Guro sinaunang Buddha ng asol na lampara, alam mo ba ang daan? Marami ang sabik na tumingin sa sinaunang Buddha ng asol na lampara, tila ba napakarami niyang alam. Gayunpaman, umiling ang sinaunang Buddha ng asol na lampara at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng pagdarasal, bumantong hininga, at sinabing, hindi alam ng kawawang monghe ang paraan upang makapasa sa pagsusulit. Magtatanong lang kami. Marami sa mga nasa antas emperador ang naglakas loob at humakbang pasulong, pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga boses at sumigaw, pasensya na, kagalang-galang na santo sa unahan, nais naming makapasa sa pagsusulit. Maaari ko bang itanong kung may mga patakaran ba? Whoosh! Biglang may lumitaw na figure mula sa malaking puno ng phoenix. Iyon ay ang espiritu ng puno. Tumingin siya sa libu-libong tao nang nakangiti at sinabing, ang kailangan para makapasa sa pagkakataong ito ay medyo simple lang. Maya-maya, guguhit ako ng bilog sa paligid ng lugar na ito. 3 milya lang ang layo mula harapan hanggang likuran. Dapat kayong lahat pumasok sa loob ng 3 milyang ito, at pagkatapos, sisimulan ko ang porma sayon sa loob ng bilog. Ang mga makakalusot sa formation ay automatikong ililipat sa daanan patungo sa ikalawang patong. Paano naman yung mga hindi kayang basagin ang formation? Biglang may nagtanong ng malakas. Tumawa ng malakas ang espiritu ng puno, ang mga hindi makakabasag nito ay natural na mamamatay. Kulang sa sustansya ang lupain natin dito, kaya kailangan ng sariwang dugo at enerhiya ng espiritu para mapunan ito. Bukod dito, masasabi ko sa inyo ng malinaw na sa ating hamon, kahit kalahati sa inyo ay kailangang mamatay. Ano? Buntong hininga. Ang mamatay ng kalahati, ibig sabihin ay mahigit 1,000 tao. Mukhang mabait ang santo ng puno na ito, mukhang mabuting tao, pero ang totoo ay walang awa. Maraming tao ang nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Kung ang kalahati ay mamamatay, paano makakasiguro ang sino man sa kanilang sariling kaligtasan? Susugadan ba natin silang lahat ng sabay-sabay? Sunugin mo ang puno, pitasin mo ang mga bulaklak, sirain mo ang pugad ng ibon. Biglang may tahimik na nagmungkahi. Isa ito sa 3 banal na sinaunang tao, isang nilalang nakakampi ng mga Diyos. Wala tayong magagawa laban sa kanila. Tama, bigla. Habang masiglang nag-uusap ang lahat, muling nagsalita ang espiritu ng puno, wala kang paraan palabas. Dahil walang labasan mula sa unang palapag, at kung outrage ka, ang walang habas na mga atake ng unang palapag ang tatargetin sa iyo. Baliwala lang ang mga nakaraang pagkamatay na dulot ng lason ng insekto at halaman. Hindi sinasadyang pagdikit lang iyon. Kung susubukan mong tumakas, hahabulin ka ng bilyon-bilyong makamandag na insekto rito. Isa pa, walang labasan palabas ng main god palace mula sa unang palapag na ito. Kung gusto mong umalis, ang maaari mo lang gawin ay patuloy na gumalaw pababa, pababa. Marahil ay may landas para mabuhay, ngunit ang pananatili rito ay nangangahulugan lamang ng kamatayan. Sige, magsisimula na ang santo. Biglang tumawa ng mahina ang espiritu ng puno, saka ikinumpas ang kanyang mga kamay at gumuhit ng bilog sa gilid, na bumuo ng isang perpektong bilog na liwanag sa loob ng 3 milya mula sa puno ng phoenix. Itinatayo niya agad ang formation. Anyo, kasabay ng isang, boom, nang mabuo ang bilog ng liwanag at kumurap ang liwanag, naramdaman ng lahat ang matinding liwanag na tumagos sa kanilang mga mata, dahilan para hindi nila ito mabuksan, maging si Nadia Burger at ang iba pa mula sa Heavenly Realm ay likas na pumikit. Gayunpaman, nang imulat nilang muli ang kanilang mga mata, natagpuan nila ang kanilang sarili sa ibang mundo. Hindi na iyon ang puno ng phoenix, wala na ang mga pugad ng ibon at mga peonies. Sa halip,
sila ay nababalot ng maulap na kalawakan, at hindi man lang makakita ng ilang metro sa unahan. Hay! Habang ang lahat ay hindi sigurado kung ano ang gagawin at umaangkop sa hamog, biglang may lumabas na halimuyak mula sa lupa. Sabay-sabay na naamoy ng bawat sulok at ng lahat ng tao ang aroma na ito. Kahit isara mo ang iyong bibig at hindi huminga, ang bango ay makakalusot pa rin sa iyong 7 butas at papasok sa iyong kaluluwa. Hindi maganda, huwag kayong huminga. May nakaramdam na may kakaiba sa bango, kaya agad nilang tinakpan ang kanilang mga sarili. Ngunit sa sumunod na segundo, ang mga individual na nagsara ng kanilang mga sarili ay sinakop ng halimuyak, at kahit alam nilang may mali, hindi nila napigilan ang pagpasok ng halimuyak sa kanilang mga katawan. Matapos pumasok ang bango, lahat ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. 3 segundo lamang ang lumipas ng lahat, maging si Tyler Nash, ang sinaunang Buddha ng Blue Lamp, o ang mga anak ng Heavenly Realm, ay nagmulat ng kanilang mga mata, na naging pula ng dugo, na parang may apoy sa loob nila. Hindi, sa kanilang mga mata, sa kanilang mga isipan, nakakita sila ng ninggas ng apoy, at pagkatapos ay kusang tumakbo silang lahat patungo sa apoy na iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi alam ng mga nahulog sa illusion array na ang liwanag ng apoy ay bibig pala ng ibon, ang hamog ay hamog ng tree spirit, at ang halimuyak ay ang nakakahawig na usok ng peony. Lahat ay naging parang mga gamo-gamo, sumusugod patungo sa sinag ng liwanag, sa bowl ang apoy. Ang paglubog sa bola ng apoy ay nangangahulugan ng kamatayan, ngunit ang pagbabalik tanaw bago ito ilubog ay nangangahulugan ng buhay. Ang hamong ito ay lubhang mapanganib. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1173 ang lalaking walang mukha. Ang hanay ng lalaking bato ay binubuo ng 6 na hamon, 6 na sangandaan na may 3 direksyon, at isang kabuoang 18 estatwang bato. Ginawang alipin ni Yusuf Zak ang lahat ng estatwang bato mula sa unang hamon maliban sa 2, ibig sabihin ay mayroon na siyang 17 alipin na bato. Sa kasamaang palad, hindi siya nakapagdala kahit isang stone minion. Siyempre, walang limitasyon ang tuso ng tampalasan na ito, kaya simula sa pangalawang hamon ng Stoneman Array, tinipon niya ang 3 stone minion sa bawat sangandaan upang bantayan ito. Sino mang gustong dumaan ay kailangang harapin ang pinagsamang atake ng 3 stone minion. Masasabing isa itong nakapanlulumong hakbang. Isang stone minion na lang ang napakalakas, lalo na 3 ang magkakasamang nagbabantay. Sa makatuwid, sino mang eksperto mula sa 6 na kaharian na nag-aakalang makakapasa sila ay nananaginip lamang. Si Yusuf, kasama si Porter Birch at ang kanyang kopya, ay pumasok sa ikatlong patong, at pagkarating nila, sandali silang nabulag ng 3 sinag ng gininto ang liwanag. Matapos makapag-adjust sandali, sa wakas ay nakita na nina Yusuf at Porter Birch ang pinagmumula ng 3 gininto ang ilaw. Sa harap nila ay nakatayo ang 3 taluktok ng bundok, at sa ibabaw ng bawat taluktok, tila may nakatanim na espada, ang gininto ang liwanag ay nagmumula sa mga taluktok na ito. Anong klaseng mga espada yan? Napanganga sina Yusuf at Porter Birch, tila mas matalas pa ang mga espada kaysa sa mga banal na artifact. Guro, mayaman kami, mayaman kami. Kung makukuha natin ang 3 espadang iyan, mapapatay natin ang sino mang hamarang sa atin, tao man o Diyos. Nasa sabik na sigaw ni Porter Birch. Tama, maghiwa-hiwalay na tayo at kunin ang mga espada. Nasa sabik ding sigaw ni Yusuf, habang tumatalon patungo sa kaliwang tuktok, habang si Porter Birch ay patungo sa gitnang tuktok at ang clone patungo sa kanan. Ilang sandali pa, nang marating ni Yusuf ang mga 30 metro mula sa tuktok, bigla siyang bumangga ng bang. Sa isang di nakikitang pader ng enerhiya at napalipad pa atras, nanginginig ang buong katawan niya na parang magkakawatak-watak ang mga buto niya. Habang nakahiga si Yusuf sa lupa, ang kanyang mga mata ay umiikot pataas sa pagkadismaya, naging malinaw kung bakit ang 3 treasure swords ay kitang-kitang nakalagay sa tuktok ng mga taluktok. May mga nakapipigil na orasayon sa mga bundok na hindi basta-basta maaaring tawirin. Kasabay nito, parehong naitaboy ni Porter Birch at ng clone ang energy wall sa katulad na paraan, kung saan halos tuluyang mabasag at halos mamatay ang mga buto ni Porter Birch, bahagyang mas maayos naman ang kalagayan ng clone. Tumayo si Yusuf at nag-isip sandali, pagkatapos ay inilabas niya ang Heaven Punishing Sword, na kayang tumagos sa hangin,
mga depensa, at lahat ng nasa pagitan, kaya naisip niya na dapat nitong masira ang mga pagbabawal ng bundok. Lumapit siya sa lugar kung saan siya naitaboy at inihampas pababa gamit ang Heavenly Slayer Sword. Ziz kaluskos kaluskos kaluskos. Lumipad ang mga kislap ng hampasin ng Heavenly Slayer Sword ang bawal, na lumikha ng isang malakas at nakakapasong ingay, ngunit sa pagkamangha ni Yusef, hindi pa rin nalabag ang bawal. Hindi sapat ang lakas, na naman. Nagngalit ang mga ngipin niya at muling naghiwa gamit ang espada. Ziz, may mga kislap na lumipad at isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa lambak. Nakalulungkot, tila hindi pa rin sapat ang lakas. Huminga ng malalim si Yusef. Pakiramdam niya ay kayang labagin ng Heavenly Slayer Sword ang pagbabawal, ngunit limitado ang sarili niyang lakas, at hindi niya pa nailalabas ang buong potensyal ng Heavenly Slayer Sword. Sa madaling salita, para siyang batang may hawak na mabigat na pamalo. Masyadong mahina ang kanyang antas ng cultivation, ang kanyang kapangyarihan. Kung mas malakas lang sana siya, baka may kakayahan talaga siyang labagin ang mga pagbabawal na ito. Maging mas malakas, lalakas ka ba? Tumigas ang tingin ni Yusef, pagkatapos sa isang pitik ng kanyang palso, lumitaw ang huling Sheriputra. Dati ay atubilis siyang gamitin ito dahil gusto niya itong itago para sa mga emergency, ngunit ngayon, dahil malapit na niyang makita ang pinagpipitagang bundok at ang mga mahiwagang kayamanan, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili upang makuha ang tatlong mahiwagang kayamanan na ito. Marahil ang tatlong magic treasures na ito ay mas makapangyarihan pa kaysa sa sarili niyang Heavenly Slayer Sword, kung isasaalang-alang na ito ang Main God Palace at ang mga kayamanan ay maaaring ginamit ng Main God. Hum, nagkabisa ang Sheriputra, sumabog at naging pulbos sa isang iglap, at pagkatapos ay sumiklab ang enerhiya patungo sa mga blood beads. Sa isang pop, na-activate ang ika-49 na blood bead. Huff! Nakaramdam si Yusef Zok ng isang malinaw na pag-angat nang muling tumaas ng 3 beses ang kanyang lakas, naging 3 beses siyang mas malakas. Kasabay nito, sabik niyang tiningnan ang impormasyong ipinadala mula sa 49 na blood beads na kanyang binuksan. Gayunpaman, nang makita niya ang nilalaman ng impormasyon, natigilan siya, dahil ito ang ikalawang kabanata ng Refining Treasures. Ibinuka ni Yusef Zok ang kanyang bibig, na pagtantong nakalimutan niya. Naalala niya na noong binuksan niya ang 29 na blood beads, lumitaw ang unang kabanata ng Refining Treasures, na nagbigay daan sa pagpino ng mga walang buhay na bagay. Malinaw ding nakasaad sa kabanatang iyon na kapag naabot na ang 49 na butil, lilito ang ikalawang kabanata ng Refining Treasures. Nakaramdam si Yusef Zok ng pagnanasang umiyak ngunit wala siyang maiiyak, ayaw niyang pinuhin ang anumang kayamanan sa mga sandaling iyon. Gusto niyang maging mas malakas, upang magtaglay ng mas dakilang divine skills. Mabilis niyang sinulyapan ang ikalawang kabanata ng Refining Treasures, at sa katunayan, mas mahimalang ito kaysa sa unang kabanata. Ang kabanatang ito ay nagpapahintulot sa paggamit ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang upang pinuhin ang mga magic treasures, ngunit ang proseso ay labis na madyugo at malupit. Pagkatapos ng isang pagbasa lamang, iwinaksi ni Yusef Zok ang pamamaraan sa kanyang isipan. Ang mga purple blood beads ay mahiwaga at mahiwaga, ngunit walang puso rin. Gayunpaman, dahil tao siya, hindi niya maaaring gamitin ang mga buhay na nilalang upang pinuhin ang mga magic treasures. Kung hindi, paano iyon magiging iba sa ginawa ng Kambo sect noon sa kanilang pagsasanay ng artifact refining gamit ang mga duwende? Naging 3 beses akong mas malakas. Subukan natin ulit. Sinubukan ni Yusef Zok na alisin sa isip ang ibang mga iniisip, ang tanging layunin niya ay ang malampasan ang paghihigpit. Kaya, itinaas niya ang kanyang espada at kasabay ng isang whoosh, muli siyang sumugod. Dumaan ang mga kislap ng apoy, ngunit, namutla ang kutis ni Yusef Zok. Hindi pa rin mabuksan. Ulit. Sumuntok pa siya ng 3 beses ng sunod-sunod, bawat hiwa ay sa iisang lugar. Ngunit masyadong malakas ang harang. Ito ay isang paghihigpit na itinakda ng pangunahing Diyos, at kahit na mayroon siyang kataas-taasang banal na espada, kahit na kasing lakas siya ng isang Diyos, hindi pa rin niya ito masisira. Bigla, natuklasan ni Yusef Zok na simula nang makarating siya sa Main God Palace na ito, para siyang sinalanta ng malas, nahaharap sa mga paghihigpit sa bawat pagkakataon. Guro,
Gumapang pabalik si Porter Birch, ang buong katawan niya ay parang isang kalabasang may dugo, hindi pa patay ngunit hindi rin nalalayo sa kamatayan. Si Yusuf Zok ay nahihirapan sa pagtawa at pag-iyak at walang ibang magawa kundi pakainin siya ng isa pang patak ng Doe of Merit para mabilis na makabawi. Guro, sa gitna, may isang still na nagsasabing tatlong espada para sa mga may tadhana. Sabi ni Porter Birch na may pagnanais na umiyak ngunit walang luha, hindi tayo pareho ang nakatadhana. Kung gayon, hayaan na natin. Ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang palad, balak bawiin ang Heavenly Slayer Sword pabalik sa Blue Sea at Cloud Sky. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw ang Heavenly Slayer Sword sa kanyang kamay. Sus Mariosep, hindi ko na mababawi pa. Muling nawalan ng malay si Yusuf Zok. Kapag natanggal na ang isang magic treasure, hindi na ito maaaring ibalik sa katawan, lalo na ang ipadala pabalik sa Blue Sea at Cloud Sky, kahit pa ito ay mahiwagang kayamanan ng buhay. Tara na, hanapin natin ang pasukan sa susunod na antas. Hawak niya ang espada, ramdam ang hindi maipaliwanag na pagkadismaya. Tila napakasama ng kanyang swerte, at ang main god palace na ito ay masyadong masama. Medyo malawak din ang ikatlong patong. Bukod sa tatlong taluktok ng bundok sa unahan, mayroon pang mga bundok sa di kalayuan at isang manipis na patong ng hamog na lumitaw at naglaho. Gayunpaman, dahil hindi magagamit ang divine sense, tanging ang mas malapit na tanawin lamang ang makikita. Guro, noong gumapang ako pabalik kanina, parang may liwanag na sumilay sa likuran natin. Sa sandaling ito, itinuro ni Porter Birch ang kabilang panig ng tatlong taluktok ng bundok, naroon ang mga iyon dati, at sinabing, ayan, isa itong lambak, pero may ambon. Kung gayon, tara na at tingnan natin. Naglakad pasulong si Yusuf Zok habang nakasunod si Porter Birch at ang clone. Ilang sandali pa, nakarating ang tatlo sa pasukan ng maulap na lambak, at humihigpit ang kanilang paghakbang. May isang steel, at sa ilalim ng steel ay nakaupo ang isang tao. Isang tao, walang mukha. Tunay ngang ang katawan ng taong ito ay katulad lamang ng sa ibang normal na tao, ngunit ang kanyang mukha ay patag, walang ilong, mata, at bibig, na lubhang nakakatakot. At ngayon, binasa ng malakas ni Porter Birch, ang mga papasok sa ikatlong patong ay ililipat sa loob ng 10 araw, o maaari nilang hamanin ang walang mukha at kunin ang isa sa kanyang mga suntok upang makapasa at makaabante sa susunod na patong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1174 na pagguhit ng apoy sa unang patong, kinulayan ng dugo ang lupa ng pula, at sa loob ng 3 milyang radius, ang dugo ng maraming tao ay tumulo sa lupa, na naging pagkain para sa mga espiritu ng puno at Abigail Dodson, habang ang ilang tao ay naging pagkain din sa mga tiyan ng mga taong ibon. Gayunpaman, marami sa mga may matibay na determinasyon ang natauhan. Halimbawa, ang sinaunang Buddha ng Asol na lampara ang unang nagising, at habang binibigkas niya ang isang awiting Buddhist, isang liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, at pagkatapos, sa mahiwagang paraan, siya ay na-teleport papunta sa pormasayon ng taong bato. Matapos pumasok ang sinaunang Buddha ng Blue Lamp, ang sumunod na teleport ay si Tyler Nash. Ang kanyang Soul Realm ay pangalawa lamang sa sinaunang Buddha ng Blue Lamp. Pagkatapos lamang niya sumunod ang mga tulad ng dakilang emperador ng langit na pinagmulan, ang pinuno ng demonyo ng 3 bangkay, at ang Panginoon ng landas ng reinkarnasyon, at iba pa. Dumating din sina Nadja Berger at iba pa mula sa Heavenly Realm, gayon din si Lillian Erickson, ang Thunder Emperor, si Thomas Wilkinson ang Emperor, at iba pa. Halos magkatapak-tapak pa nga, maraming tao ang sabay-sabay na na-teleport. Gayunpaman, lahat ng pumasok sa Stoneman Formation ay may namamalaging takot, dahil ito ay labis na nakakatakot. Ang mga ilusyong ginawa ng sinaunang 3 santo ay tunay na naging mga gamo-gamo, na marami sa kanila ay sumugod sa apoy at namatay. Pumasok din si Mia, dumating din si Paisley Kirk, naroon din si Elijah Birch, at maging ang 5-clawed Golden Dragon Emperor at iba pang kataas-taasang emperador ay pumasok. Pagkalipas ng halos 12 minuto, paunti ng paunti ang mga taong pumapasok, pagkatapos maghintay ng kalahating oras, wala nang ibang pumasok. Ngunit nang halos magbilang ang lahat, natuklasan nila na kalahati pala ng mga tao ang namatay mula sa mahigit 2,000, halos 3,000 tao,
ngayon ay wala pang 1,500 ang natitira. Nabawasan ng mahigit kalahati ang bilang, at maging ang maraming sikat na emperador ay namatay, hindi na muling nagising mula sa mga ilusyon, at sa gayon ay namatay sa labas. Tara na, may 3 totoo at maling sipi sa loob ng Stoneman Formation na ito, pero alam ko kung alin ang totoo at alin ang mali, sumunod ka lang sa akin, sabi ni Nadja Burger mula sa Heavenly Realm na may bahagyang ngiti, habang naglalakad pasulong. Lahat ay tumingin sa kanya ng may pasasalamat, at ang ibang mga bata ng Heavenly Realm ay mayabang ding nagtaas ng kanilang mga leeg. Sa totoo lang, minamaliit talaga nila ang mga walang kwentang immortal na ito ng Lower Realm. Nabibilang sila sa isang antas na kahit ang mga Emperor ng Immortal Realm ay hindi kayang hawakan. Kung magsalita ng walang paggalang, kahit ang mga aso sa kanilang mga tahanan ay may mas mataas na katayuan kaysa sa mga walang kwentang emperador na ito. Kaya naman hindi talaga nila minabuti na makipag-usap sa kanila, at ang mga emperador na ito ay lalong hindi karapat-dapat malaman ang kanilang mga pangalan. Matthias, ang Stoneman Formation na ito ay kasing delikado rin. Kung hindi tayo mag-iingat, baka may mawala sa atin sa puntong ito, lahat tayo ay sumusuko na sa tadhana. Sabi ni Nadja Burger habang nauuna sa paglalakad. Siyempre, lahat tayo ay sumusuko na sa tadhana. Seryosong tugon ni Matthias Arellano, gayon din, lahat, sa paglalakbay na ito patungo sa palasyo ng mga Diyos, wala nang pag-asa pang mabuhay muli, kapag namatay na, katapusan na, kaya mag-ingat kayo. Oo, oo, oo. Paulit-ulit na tumango ang lahat ng mga anak ng Heavenly Realm. Bagamat sila ay mga banal na nilalang, maaari rin silang mamatay, at sa katunayan, ang kanilang katayuan sa kaharian ng langit ay hindi mataas. Maraming antas ang Heavenly Realm, at kabilang sila sa pinakahuli. Hindi sila mahahalagang tao, hindi direktang inapo o apo ng mga angkan, hindi kilala, ni mga individual na inalagaan ng mga pamilyang may dakilang nilikha. Kaya naman, maaari silang umakto ng higit na nakahihigit sa mga mula sa Immortal Realm, ngunit sa Divine Realm, wala talaga silang kwenta. Ang dahilan ng kanilang presensya rito ay isa ring uri ng pagsubok at pagsubok ng kanilang mga angkan. Kung makapasa sila sa pagsubok, makakatanggap sila ng mas mahusay na cultivation at mas mataas na posisyon. Habang nag-uusap ang mga bata ng Heavenly Realm, ang dakilang emperador ng Heavenly Origin at iba pa ay nag-uusap din, at mula sa sinaunang Buddha ng Blue Lamp, nalaman nila na ang hamong ito ay tinatawag na Stoneman Formation. Sa bawat pagitan, mayroong isang sangandaan na may 300, 2 rito ay mga dead end, at isa ay ang tamang landas. Gayunpaman, kahit ang tamang daanan ay binabantayan ng isang higanteng bato, at ang mga higanteng bato na ito ay napakalakas, hindi sila maaaring mapunit ng talam o masunog, at walang banal na kasanayan o sining at paraan na maaaring magpatalo sa kanila, kaya napakahirap nitong makadaan. At hindi ba't sinabi ng mga anak ng kaharian sa langit na maaaring may mga nasawi? Maya-maya pa, narating nila ang isang pasilyo sa kaliwa, ngunit nang makita ni Nadja Burger at ng sinaunang Buddha ng asol na lampara ang 2 lalaking bato sa tarangkahan ng pasilyo, sabay-sabay din silang sumigaw. Isang stone giant ang napakalakas na, kung 2 lang, paano sila makakalusot? Ano ang meron sa mga higanteng bato? Tanong ng isa sa mga anak ng paglikha mula sa Immortal Realm. Subukan mo mismo, malamig na sagot ni Nadja Burger. Kung gayon susubukan ko. Ang anak ng paglikha mula sa Immortal Realm na nagngangalang Perry Hart, na isang kamakailan lamang lumitaw na makapangyarihang figure, ay napakalakas at may mataas na ranggo. May kayabangan siya at parang gusto niyang magpasikat sa harap ng iba, para itampok ang sarili niya. Total, lahat ng kaharian ay natipon dito. Kung gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa sandaling ito, ang kanyang landas sa hinaharap ay magiging mas malawak at mas maayos. Siyempre, hindi siya tanga at hindi siya tumakbo palapit para labanan ng harapan ang higanteng bato. Sa halip, ngumisi siya at ipinitik ang kanyang daliri, itinulak ang isang spirit stone sa isang stone giant na 100 metro ang layo. Ang ligtas na distansya mula sa isang higanteng bato ay 100 metro, kaya kung tatayo ka ng 100 metro ang layo, hindi ka nito aatakihin ng mag-isa. Pero kung aatakihin mo ito, hindi nito papansinin ang 100 metrong distansya at tutugan gamit ang pinakamalupit at napakabilis na paghihiganti ng pagpatay.
Ang Spirit Stone ay tumama sa 100 metro na parang isang pana, at sa isang putok, tinamaan nito ang Stone Giant sa noo. Sa sandaling tumama ito sa noo nito, biglang nagmulat ang higanteng bato ng mga mata nito. Gayun din, mabilis itong naiwasan ng sinaunang Buddha ng asol na lampara, ni Nadia, at ng ilang tao sa harap, na nakatayo sa dingding. Whoosh! Isang bagzo ng hangin, isang guhit ng liwanag, at pagkatapos ay isang putok, lamang ang nakita ng lahat. Patay. Bago pa man makapag-react si Perry Hart, bago pa man niya mapagtanto ang nangyayari, nang walang anumang lakas para lumaban, siya ay naduraj na ng higanteng bato gamit ang isang palad lamang. Naduraj siya sa pira-piraso mula ulo hanggang paa, at tumalsik ang dugo sa buong mukha ni Nadia. Isang lamig ang naramdaman ng lahat, at ang ilang tao malapit sa higanteng bato ay nanginginig sa takot. Pinunasan ni Nadia ang dugo sa kanyang mukha, ngunit hindi pa rin siya ng ahas na gumawa ng anumang malalaking galaw. Lumingon ang higanteng bato, umatras upang tumayo sa tabi ng tarangkahang bato, at patuloy na pumikit. May ilang tao na bumagsak sa lupa, sa sobrang takot. Haha, mga tanga at walang alam. Kahit ang banal na hari ay hindi nangangahas na harapin ang mga higanti ng bato ng harapan, at may isang maliit na figure mula sa Immortal Realm na talagang nangahas na pukawin sila. Tunay na naghahanap ng kamatayan. Tawa ng isang tao mula sa Heavenly Realm na nagngangalang Talker Nash. Kagalang-galang na tao, maaari ko bang itanong kung mayroon kayong magagandang mungkahi? Pagkatapos ay humarap ang sinaunang Buddha ng asol na lampara kay Nadia at nagtanong. May ilan, pero makakasira ito ng buhay. Gayunpaman, ang limitasyon dito ay 10 araw din. Kung hindi natin malalampasan ang pagsubok na ito sa loob ng 10 araw, ang mga higanti ng bato ay magsisimulang umatake ng walang pinipili hanggang sa mapatay nila tayong lahat. Kung ang Panginoon ay may napakagandang plano, bakit hindi ito ibahagi sa amin? Tanong ng sinaunang Buddha ng asol na lampara habang magkadikit ang mga palad. Mga grupo ng 3 o 4. 2 para akitin ang mga higanti ng bato, habang ang 2 pa ay sinamantala ang pagkakataong makapasok sa gate. Walang paraan ng pagbubuo ng pagbabawal sa pintuang iyon, at malaya itong madaanan. Kapag nasa loob ka na, ligtas ka na. Siyempre, may 5 pang daanan sa ibaba, at may mga higanti ng bato sa bawat isa. Pagkarinig sa mga sinabi ni Nadia, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Pag-akit ng apoy. Nangangahulugan iyon ng pagpapadala ng 2 tao sa kanilang kamatayan habang ang 2 pa ay sinamantala ang pagkakataong makapasok. Isa nga itong pamamaraan, ngunit sa mundong ito, sino ang kusang loob na magsasakripisyo para sa iba? Sandali, natahimik ang lahat dahil hindi talaga nila alam ang gagawin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1195 pagpasa sa pagsusulit. Habang mas malakas ang antas ng paglilinang ng isang tao, mas pinahahalagahan nila ang kanilang sariling buhay, dahil alam nila kung gaano kahirap ang buhay at nauunawaan din nila ang kahinaan nito. Naabot na nila ang gilid ng daw, nagsikap habang buhay, sa loob ng libo-libo, 10,000 libo, maging daan-daang libong taon, lahat para umakyat ng mas mataas, maging mas makapangyarihan, at pahabain ang kanilang buhay. Kaya, walang sino man ang handang mamatay. Ang paraang iminungkahi ni Nadia Burger ay tunay ngang magagawa, ngunit walang sino man ang gustong maging tagalabas ng apoy dahil walang gustong mamatay. Siyempre, ang mundong ito ay nakatadhana upang maging isang survival of the fittest, kung saan tanging ang mga may malalakas na kamao at kakayahan lamang ang maaaring mabuhay ng mas matagal at magkaroon ng pribilehiyong mamuhay ng mas walang pigil. Kunin natin si Tyler Nash, halimbawa. Matapos niyang matanggap ang mana ng Dark Demon Overlord, hindi lamang siya naging isang demonyong tagapagmana, kundi maging ang pinakamalakas na matandang demonyo sa Magic World, ang Three Corpse Demon, ay sumunod sa kanyang utos. Ganoon gumagana ang mundo ng mahika, kung sino ang pinakamalakas ang siyang boss, kahit ano pa ang seniority. Malakas na ngayon ang mga suntok ni Tyler Nash, napakalawak ng kanyang divine skills, at sa usapin ng kalupitan, walang mas mabangis pa sa kanya, na hindi lalaki o babae. Kaya, habang nanatiling tahimik ang lahat, bigla siyang kumilos. Hindi niya inaatake ang higanteng bato ngunit bigla niyang kinagat ang daliri niya at, sa pamamagitan ng 2 tapik sa ere,
hinailan niya ang dalawang Magic Emperor sa likuran niya palapit sa kanya at mabilis na nagukit ng karakter sa bawat noo nila na may kasamang swish swish swish. Ang mga karakter ay lubhang kakaiba, hindi pamilyar sa lahat, at kahawig pa nga ng mga orasayon. Matapos may sulat ang mga karakter, agad na namaga ang dalawang Magic Emperor, tumigil sa pag-agos ang kanilang dugo at namula, at naglabas sila ng isang nakamamatay na aura na parang nawalan sila ng sarili nilang malay at pandama, na parang tunay silang sumuko sa impluwensya ng demonyo, sumisigaw ng baliw habang sumusugod sila patungo sa higanteng bato. Habang sumusugod ang dalawang Magic Emperor na sinasapian ng demonyo, sumunod naman si Tyler Nash sa likuran nila. Nagmulat ng mga mata ang dalawang higanteng bato at saka sinalakay ang dalawang emperador ng mahika na sinasapian ng demonyo na parang kidlat. Kahit sinapian, ang mga Magic Emperor ay labis na agresibo, tila walang takot sa kamatayan, at umabot pa nga sa pagsunog ng kanilang mga sarili. Boom! Habang papalapit ang pag-atake ng mga higanti ng bato, nakayanan ng dalawa ang isang tama, at least hindi sila namatay sa suntok na ito. Pagkatapos ay mabilis na sumugod si Tyler Nash sa pagitan ng mga binti ng Stone Giants at, parang bugzo ng hangin, sumugod sa silid ng bato at naglaho sa paningin. Nakayanan niya talaga. Lahat ng nanonood ay namangha sa pagkamangha, napakabilis ng pangyayari. Dumating ang pangalawang atake ng mga higanteng bato, at ang dalawang emperador ng mahika na sinapian ng demonyo ay naduraj at naging madyugo sa gitna ng kanilang mga ungol, isang napakapangilabot na tanawin. Kahit na malampasan niya ang balakid na ito, paano niya malalampasan ang susunod? May 5 pang sangandaan na paparating. Biglang sigaw ng isang tao. Oo. Paano niya malalagpasan ang susunod na hamon? Kayong mga taga-mundo ng mahika ay talagang mga demonyo, pinapatay ninyo ang sarili ninyong mga tao, talagang hindi makatao. Haji Jack, ang pinahahalagahan natin sa Magic World ay ang prinsipyong kung hindi kayo kikilos para sa inyong sarili, lilipulin kayo ng langit at lupa. Kayong dalawang maliliit na bata ng Immortal Realm, ihanda ninyo rin ang daan para sa matandang ito. Biglang nagpakawala ng nakakatakot na tawa ang Three-Corpse Demon at, tulad ni Tyler Nash, kinaladkad niya ang dalawang Immortal Emperor at nagukit ng blood seal sa kanilang mga noo, sinundan ang pamamaraan ni Tyler. Ganito natin gawin. Habang sinusulat ng 3 bangkay na demonyo ang mga selyo ng dugo, gumalaw din sina Nadja Burger at ang iba pang mga bata ng Heavenly Realm. Sumugod sila sa karamihan at nagsimulang manghuli ng mga tao. Sa katunayan, ang blood seal technique na ginamit ni Tyler Nash ay hindi isang sikretong pamamaraan kundi ang pinakakilalang, blood symbol soul control technique. Ang sining na ito, isang pamamaraan ng landas ng demonyo, ay halos kilala sa lahat ng dakilang emperador ng Magic World. Gumamit ito ng mga blood seal upang kontrolin ang mga may mas mababang antas ng cultivation kaysa sa kanilang sarili. Ginagawa silang mga kusang loob na sundalong nagsasakripisyo at nagbigay daan pa sa kanila na lubos na mapataas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban at higit pa. Ang paraang ito ay madyugo at brutal, itinuturing na hindi makatao, isang pamamaraan na tanging isang ulong demonyo ang gagamit. Pero sila nga ay mga ulong demonyo, likas na walang pagkatao, kaya wala silang pakialam kahit kaunti sa iniisip ng iba. Nakaligtas din ang demonyong 3 bangkay, at sa gitna ng kaguluhan, nag-agawan ang mga tao, naghawak kamay, at hinanap ang kani-kanilang mga kapareha. Sa madaling salita, nanatiling hindi natagpuan ang kayamanan, kalahati ng mga tao ay namatay na, at ngayon ay nagpapatayan na sila. Kung paano makakalusot sa susunod na yugto, kailangan munang maghintay hanggang sa makarating sila rito. Lagi namang may paraan pagdating mo sa bundok, at may isip sila. Kaya, ang layunin ay makaligtas sa paisa-isang yugto. Ganito ang naisip ng mga emperador ng Magic World, gayon din ang mga anak ng Heavenly Realm, at maging ang mga dakilang emperador ng simula, ang Panginoon ng Reincarnation Path, at ang emperador ng mga Demon Dragon ay kumilos. Ang ilan ay bumibihag ng mga kasamahan sa sarili nilang kaharian, habang ang iba naman ay tinarget ang mga tao mula sa ibang kaharian. Sa kanila, naroon ang malalakas at ang mahihina. At ang mahihina ay walang alinlangang pagkain lamang na dapat tapakan. Mayroon ding mga nagsamantala ng pagkakataong dumulas sa ilalim ng mga binti ng higanteng bato habang ang iba ay abala sa paghuli ng isang tao. 2 lang ang mga higanteng bato,
kaya kailangan nila ng oras para pumatay, para mas ulit ng marami ang pagkakataong makadaan. Nang makita ang malalakas na tao na basta-basta nang aagaw ng mga tao, ang mga mahihinang cultivator sa likuran, na may mas mababang cultivation levels, ay humungol sa galit. Ang ilan pa nga ay nagsulsol sa iba, na nangangatwiran na dahil ang pagkabihag ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan, mas mabuting sama-sama na lamang silang sumugod. Kung lahat sila ay makakarating sa ilalim ng mga higanteng bato, swerte na lang kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Ang mga nakaligtas ay maaaring makalampas sa entablado. Kaya naman, mas lalong nagkagulo ang magulong karamihan, at mahigit 1,000 tao ang nagkukumpulan sa 100 metrong sona. Lumipad ang dugo at laman. Sa loob ng 100 metrong sonang iyon, lumipad ang dugo at laman. Biglang natuklasan ng mga orihinal na nakahuli ng isang tao para bumunot ng blood seal na hindi na nila kailangan, dahil kapag pumasok ang lahat, ang 2 stone giants ay tatamaan lamang ang mga nasa malapit. Kaya, marami, lalo na ang mga mababang uri ng magsasaka, ang nagsamantalang dumaan at nasagasaan. Siyempre, nangyari ang hindi maiiwasan, at maraming tao ang namatay, mga 70. Haha, wala pang 70 buhay ang isinakripisyo, lahat ay nakarating sa entablado. Kita na tayo. Pagkatapos makapasok muli sa pasilyong bato, marami ang nakaramdam na parang nakaligtas sila sa isang matinding pagsubok at nagpakawala pa ng mahahabang tawa. Kung mapunta tayo sa isa pang sangandaan, gagawin natin itong muli sa ganitong paraan. Malas talaga kung sino man ang mamatay. Oo, gagawin natin ulit ito sa ganitong paraan. Maganda ang pamamaraang ito, mas mahusay kaysa dati. Dati, 2 ang namamatay sa bawat isang pumanaw. Ngayon, sa mahigit 1,000, mga 6 na pupataas lang ang namatay, kumikita pa rin tayo. Gayunpaman, dahil 5 yugto na lang ang natitira, sa lohikang ito, mahigit 300 katao pa rin ang mamamatay. Mahigit 300 katao. Biglang lumabas si Tyler Nash mula sa pasilyo na may kakaibang tono, natatakot ako na baka doblehin pa ang bilang na iyon. Bakit? Marami ang naguluhan. Dahil sa pasukan ng yugtong ito, mayroong 3 higanti ng bato. Nanginig ang anit ng lahat. Dati ay 2 lang, at ang 2 iyon ay walang pakundangang nakapatay ng humigit kumulang 70 tao. Ngayong 3 na sila, tiyak na dodoblehin ng kanilang walang habas na pag-atake ang bilang ng mga namamatay. Wala nang ibang paraan, ang magagawa lang natin ay magpatuloy. Bilasan natin. Ang sinaunang Buddha ng asol na lampara ay nababalot ng dugo ng ibang tao. Ngunit sa sandaling iyon, maging ang karaniwang kalmado niya ay nagpakita ng mabangis na ekspresyon, gayon din ang monghe. Pareho silang walang awa, kuwit. Samantala, sa pasukan ng ika-4 na yugto, natanggap ng clone ni Yusuf Zok ang Heaven Punishing Sword at nagsimulang maglakad patungo sa lalaking walang mukha. Nang makalapit na ang clone sa lalaking walang mukha ng 10 metro, biglang hinugot ng lalaking walang mukha ang espada mula sa kanyang likuran at marahas na hinampas ang clone ni Yusuf Zok. Ang clone, na may hawak na Heavenly Slayer Sword, ay mabilis na nakahadlang gamit ang isang malakas na dagandong. Ang clone ay bumagsak pabalik ng daan-daang metro bago bumagsak sa lupa, kasabay ng pagtalsik ng dugo mula sa lahat ng 7 butas. Ang espada ng lalaking walang mukha ay may sapat na kapangyarihan upang lipulin ang lahat ng mga Diyos sa langit at mga immortal. Nagawa ng clone ni Yusuf Zok na ipagtanggol ang sarili laban dito dahil na-deflect ng Heavenly Slayer Sword ang 70% ng puwersa. Gayunpaman, ang natitirang 10% ng puwersa ay malubhang nasugatan ang clone. Ang lalaking walang mukha ay kasing kakilakilabot ng isang halimaw. Maaari ka nang dumaan. Isang boses ang nagmula sa lalaking walang mukha. Wala siyang bibig, at ang boses ay tila lumalabas na parang ventriloquism. Ang pagtanggap ng isang atake mula sa kanya ay nangangahulugan na maaari ka nang makapasok sa ika-4 na antas. Pierre, hulihin mo ang espada. Inihagis ng clone ang Heavenly Slayer Sword kay Pierre at saka naglakad patungo sa lambak papasok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1176 na dakilang suplemento ng bato ng pananahi sa langit mula pa noong sinaunang panahon, bukod sa mga Diyos ng kaharian sa langit, sa mga pangunahing Diyos ng lugar na ito,
walang magsasaka o Buddhist mula sa 6 na kaharian ang maaaring umunlad mula sa ikatlong hamon patungo sa ika-4. Ito ay dahil walang sino man ang makakatagal sa espada ng lalaking walang mukha, kaya naman sinabi ng sinaunang Buddha ng Blue Lamp na hanggang ikatlong hamon lang ang kaya nilang abutin, at imposibleng makaabante sa ika-4. Dahil hindi mo nakayanan ang lakas ng espada ng lalaking walang mukha. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinira ng clone ni Yusuf Zok ang record na ito, bagamat hindi isang Diyos, matagumpay niyang nalampasan ang hamon. Pagkatapos niyang gawin iyon, dumaan din si Paisley Kirk, at tinulungan siya ng Heavenly Slayer Sword na makayanan ang tama ng espada ng lalaking walang mukha. Bagamat malubhang nasugatan, hindi siya namatay. Sa wakas, natural din na umunlad si Yusuf Zok, papasok sa maalamat na ikatlong patong. Nang makapasok na silang tatlo sa ika-4 na patong, biglang, ang mga purple blood beads sa kaibuturan ng kaluluwa ni Yusuf Zok ay nagsimulang tumibok ng marahas at pabago-bago, na parang biglang tumaas ang presyon ng kanyang dugo, na nagpahilo kay Yusuf Zok. Hindi ito senyales ng panganib kundi ang purple blood beads na nakakaramdam ng isang artifact na maaaring ma-activate. Guro, tingnan mo, ano yan? Habang nahihilo si Yusuf Zok dahil sa pagpintig ng purple blood beads, narinig niya ang sumisigaw na boses ni Paisley Kirk. Pilit na pinigilan ni Yusuf Zok ang kanyang pananabik at itinoon ang kanyang mga mata sa hinaharap. Sa ika-4 na hamong ito, mayroong kakaibang tabing ng liwanag. Direkta sa harap nila, isang screen ang nabuo na parang isang transparent na takip, at sa loob ng takip na ito, isang lilang bato ang lumulutang, halos kasing laki ng bola ng pingpong, umiikot ng kusang loob at naglalabas ng nakasisilaw na lilang liwanag. Mayroon ding steel. Tumakbo si Paisley Kirk papunta sa steel na parang isang maliit na katulong at binasa ng malakas, sa pagbubukang liwayway ng langit at lupa. Ang kaguluhan ay hindi matatag, kaya, ipinadala ng Heavenly daw ang Heavenly Patching Stone, na nabasag sa gitna ng kaguluhan. Kumalat ang mga piraso sa kalangitan, at narito ang isang batong iyon, na para sa nakatakdang ibigay. Muli, para sa nakatadhana. Nang marinig ni Yusuf Zok ang mga salitang ito, nanginig ang kanyang mga talukap. Kahit ano paman, kailangan ko itong makuha. Pumunta si Yusuf Zok sa main god palace na ito para makahanap ng makapangyarihan at bihirang mga artifact. Bagamat 3 beses na niyang nalampasan ang mga hamon at nakita ang mga mahiwagang kayamanan ng mga pangunahing Diyos, wala ni isa sa mga ito ang nagpabilis ng tibok ng puso niya o nakaramdam ng lubos na pangangailangang makuha ang mga ito. Ngunit ngayon, kahit hindi siya magpatuloy pababa, kailangan niyang makuha ang Heavenly Patching Stone na ito. Kailangan niya talagang gawin to. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas niya mahaharap ang mga paparating na krisis, tunay niyang masasadyop sina Paisley Kirk at Mia, at mapapailalim niya sa pangangibabaw ang 6 na kaharian. Sa katunayan, matagal na niyang kinukubli ang nararamdaman. Bagamat wala siyang pakialam sa buhay ng isang clone, ang pagpatay nila sa clone ay labis na nagpabigat sa kanya at nagparamdam sa kanya ng sakit, dahil ipinaalala nito sa kanya na hindi siya magagapi at maaari siyang mamatay anumang oras. Kaya, hindi sapat ang lakas lamang, kailangan niyang patuloy na lumakas hanggang sa umabot sa 50 ang blood beads at tunay na sumulong sa ikatlong yugto, o kapag umabot sa 51 o 52 ang blood beads, sino ang kanyang matatakot? Nang hindi na nagpaapekto pa sa magulong pag-iisip, itinaas niya ang kanyang braso at hinampes ang ilaw sa screen. Gayunpaman, ang light screen na ito ay mas matibay pa kaysa sa invisible defense ng 3 magic treasures sa ikatlong layer. Sa sandaling dumampi ang Heavenly Slayer Sword sa screen, ito ay humagulgol sa sakit, at maging ang kamalayan ng ninuno na dragon ay nagsalita mula sa loob, nagbabala sa kanya na tumigil sa pagtama, kung hindi ay mamamatay siya. Nakatitig si Yusuf Zok ng blanko sa Heavenly Slayer Sword at sa liwanag na nasa harap niya. Kung hindi siya makakalusot, paano niya makukuha ang Heavenly Patching Stone? Kung wala ito, paano siya lalakas? Bakit? Biglang tumalon si Yusuf Zok, ang kayamanan ay nasa harap niya mismo, ngunit bakit hindi niya ito makuha? Bakit hindi siya ang nakatadhana? Iwinagayway niya ang kanyang kamao, at itinama ito sa ilaw na screen. Boom! Lumipad ang kanyang katawan, tumalsik ang dugo mula sa kanyang 7 butas, at nabasag ang kanyang mga braso sa pagbangga. Ngunit hindi siya tumigil, nang bumagsak siya sa lupa,
tumalon siyang muli at sumigaw, liwanag ng paglilinis. Ang mga mata niya ay naglabas ng liwanag, tumatagos sa harang ng liwanag. Boom! Ang harang ng liwanag ay muling nag-reflect ng liwanag ng paglilinis pabalik sa kanyang mga mata. Pupu, sa isang iglap, nabulag ang mga mata niya, pumutok ang mga mata niya. Ah! Napasigaw si Yusuf Zok sa sakit, mas nilalamon ng galit kaysa sa sakit. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, ang purple blood beads ay mabilis na naglabas ng lilang likido, na gumagaling sa kanyang mga sugat habang patuloy siyang sumusulong. Ayaw niyang maniwala na hindi niya kayang lagpasan ang harang na ito ng liwanag. Gamit ang kamay ng kataas-taasang langit, ang palad ng Tai Chi, ang teknik ng pagkalante at paglago, ang mata ng langit. Ginamit niya ulit ang lahat ng mahiwagang kapangyarihan na mayroon siya, ngunit paulit-ulit na rebound, sunod-sunod na pinsala. Hindi ako naniniwala. Biglang inilabas ni Yusuf Zok ang Essence Do at saka muling sumuntok patungo sa light barrier. Guro, tumigil ka na, hindi mo na pwedeng ipagpatuloy ito. Mula sa takot noong una ay nauwi sa matinding kalungkutan si Paisley Kirk. Tunay ngang naawa siya sa kanyang Panginoon dahil nabaliw na ang kanyang Panginoon. Matapos subukan ang lahat ng trick sa libro, kinagat pa niya ang harang hanggang sa matanggal ang mga ngipin niya. Kaya, sinubukan ni Paisley Kirk na hilahin pabalik si Yusuf Zok, ngunit nagpumigla si Yusuf. Nang manginig ang katawan niya, natamba si Paisley. Ang direksyon kung saan itinapon si Paisley ay patungo sa harang ng liwanag, at pagkatapos ay isang pangyayari ang agad na nagpakalma kay Yusuf Zok. Dahil natapon at nataman ang light barrier, hindi inatake si Paisley, tila dumaan siya sa isang bakanteng lupain, direktang tumalon sa light barrier at nahulog sa ilalim ng Heavenly Patching Stone. Bagamat sugatan pa rin si Yusuf Zok, naibalik na ang kanyang mga bulag na mata at mabilis na gumaling ang kanyang katawan, tila siya ay isang katawang walang hanggan. Hanggat hindi nadudurog ang ulo niya, walang makakapatay sa kanya. Sa sandaling ito, natigilan din si Paisley Kirk. Tumingin siya kay Yusuf Zok, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo para tingnan ang Heavenly Patching Stone. Guro, ako ba ang taong nakatadhana? Bulong ni Paisley. Kasabay ng pag-puff, humagalpak sa tawa si Yusuf Zok at saka biglang naupo. Sa puntong ito, hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Sinubukan na niya ang lahat ng paraan, ngunit wala ni isa ang nakasire sa harang ng liwanag. Sa halip, si Paisley ay natamba dahil sa sarili niyang mga shockwave. Anong klaseng karma ito? Pakiramdam niya ay parang pinagtatawanan siya. Ito ang ibig sabihin ng pagiging tadhana, kung hindi ka sinasamahan ng swerte, maaari kang magbutas sa kalangitan, at hindi mo pa rin masisira ang harang ng liwanag. Guro, sandali lang. Kukunin ko itong pangit na bato para sa iyo. Nasa sabik na sigaw ni Paisley. Dati, inakala niyang wala siyang silbi sa banal na libingang ito, isa lamang hadlang sa kanyang Panginoon, ngunit ngayon, napatunayan niya ang kanyang halaga, hindi makapasok ang kanyang Panginoon, ngunit makapasok siya. Sa wakas ay makakatulong na siya sa kanyang Panginoon. Ang lalaking ito ay 1,000 beses na matapat, gaya ng pinatutunayan ng kanyang mga taon ng pamamahala sa Cheney Company, laging naaalala ang kabaitan ni Yusuf Zok sa mga nakalipas na taon, hindi kailanman natitinag sa katapatan. Ang dating halimaw na ito ng blood race, ang umiinom ng dugong ito, ay isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong dapat pagkatiwalaan. Hinawakan ni Paisley ang Heavenly Patching Stone, at sa sandaling hinawakan niya ito, ang harang ng liwanag na may kasamang whoosh, ay naglaho. Natanggal na ang bato, at automatikong nag-alisan na ang depensa. Ginoo, saluhin mo. Hindi na nagtanong si Paisley kung ano ang maaaring gawin ng kanyang amo rito, inihagis niya lang ito, at nasalo ito ni Yusuf ng maayos. At sa sandaling nahuli ni Yusuf ang Heavenly Patching Stone, muli itong naglabas ng isang mahimalang lilang liwanag. Kasabay ng isang ugong, isang pagsabog ng lilang liwanag ang kumislap, kasunod ang isang enerhiya, isang uri ng enerhiya na hindi pa naranasan ni Yusuf noon, ngunit isa na lubos na nagpayaman sa mga purple blood beads, ay sumulpat sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang braso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1197 bukas ng 3, boom, walang anumang pagkabigla,
ang mga purple blood beads ni Yusuf Zok sa kaibuturan ng kanyang isipan ay biglang sumabog sa ilalim ng sunod-sunod na mga kislap. 50 butil, kalahati ng bilang, ang nagmarka sa simula ng ikatlong yugto, isa na namang mahalagang punto sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang sandaling nasa sabik si Yusuf Zok, isa pang purple blood bead ang bumukas sa ilalim ng sunod-sunod na mga kislap at pagkatapos ay isa pa ang bumukas habang nagpapatuloy ang kislap. 3 kwintas. Halos mapasigaw si Yusuf Zok sa biglaang tuwa, at itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagmamasid sa mga reaksyon ng mga purple blood beads. Pero, matapos mabuksan ang 50 segundong purple blood bead, unti-unting lumabo ang kumikislap na lilang liwanag at bumalik sa pagkalma pagkaraan ng ilang sandali. Kasabay nito, 3 magkakaibang impormasyon ang nagsanib sa kanyang isipan. Tunay nga, 3 piraso ng impormasyon, na nangangahulugang ang 3 purple blood beads na ito ay naglalaman ng mga divine skills o special abilities. Sabik na sabik si Yusuf Zok na mabasa agad ang unang impormasyon. Hakbang na sining. Ang simula ng impormasyon ay ang mga salitang, hakbang na sining, hindi ang tela na, bo, kundi ang hakbang na, bo. Pinakalma niya ang kanyang isipan at nagpatuloy sa pagbabasa. Ikatlong yugto, paghakbang sa kaharian ng sining, lumilitaw ang kaharian, namamalas ang panuntunan. Ang pambungad na divine skill, Taiji True Strength. Ang sumunod ay isang pagpapakilala sa Taiji True Strength, na maingat at masusing binasa ni Yusuf Zok, sinisigurong walang makaligtaan kahit isang salita, at inabot siya ng 2 oras bago niya tuluyang naunawaan ang kahulugan ng Taiji True Strength. Naipakita na ng purple blood bead na ito ang infinite true resolution sa pagbukas ng ika-25 bead. At ngayon, sa ika-50, lumitaw ang Taiji True Strength. Mula pa noong sinaunang panahon, may kasabihan na mula sa walang hanggan ay nagmumula ang Taiji, mula sa Taiji ay nagmumula ang 2 instrumento, mula sa 2 instrumento ay nagmumula ang 4 na simbolo, at mula sa 4 na simbolo ay nagmumula ang 8 trigramo. Ngayong lumitaw na ang Taiji True Strength, malamang na may lilito na divine skill na may kaugnayan sa 2 instrumento kapag naabot na ang 75 o 80 blood beads. Siyempre, ang Taiji True Strength na ito ay isa ring kahanga-hangang sining. Ano nga ba ang Taiji? Ito ay tungkol sa kakayahang umangkop at katatagan, pagbabalanse ng malambot at matigas, at ang pangunahing aspeto ng Taiji True Strength ay ang depensa, protection kapag ang Taiji True Strength ay bumabalot sa katawan, walang atake ang makakapinsala dito, at ang Taiji True Strength ay maaaring magbagong anyo bilang mga talam at anino, gamit ang lakas ng kalaban laban sa kanila. Ang kapangyarihan ng Taiji True Strength ay hindi daw force, hindi star power, o anumang iba pang kapangyarihan, ayon sa paliwanag sa step art, ito ang pinakaunang Taiji force, na ang pinagmulan ay ipinagkakalob din ng purple blood beads. Matapos itong basahin ng mabuti ng 2 beses pa, naalala ni Yusuf Zok ang sining ng Taiji True Strength at magagamit niya ito, at nadama rin niya na ang Taiji True Strength na ito ay pangunahing para sa depensa sa halip na pagpatay, na may mga paraan ng pagtatanggol na mas mahusay kaysa sa nakamamatay. Ang 50 blood beads, ang simula ng ikatlong kabanata, ay nagbigay sa kanya ng depensa, na parang inihahanda siya para sa mga panganib na darating sa kanyang buhay. Kaharian ng sining. Hindi Emperor Domain, hindi ang Space-Time Realm, hindi ang Divine Realm, kundi ang Realm of Art. Naalala ni Yusuf Zok ang talakayan tungkol sa Realm of Art noong simula, kaya agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at sa bahagyang panginginig ng kanyang katawan, isang realm na may saklaw na halos 10 metro ang lumitaw, halos 15 metro, at sa loob ng 15 metrong saklaw na ito, bigla niyang naramdaman na kontrolado niya ang buhay at kamatayan. Nasa tabi niya si Pierre, nasa loob din ng 15 metro. Nang maramdaman ni Pierre na biglang bumabalot sa kanya ang isang hindi kilalang kaharian, sandali siyang naparalisa at nakaramdam pa ng malalim na pakiramdam ng pagsamba at pagpapasakop. Ito ang kaharian ng sining, at ano ang sining? Ang sining ang nangunguna sa lahat ng bagay, ang pinunong nangunguna sa lahat ng bagay sa mundo. Ang katangian ng sining ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama ng katangian ng una o pinuno sa radikal na naglalakad, kaya ang sining ang simula. Gamit ang kahariang ito, kaya kung tuluyang lipulin ang 6 na kaharian. Sa wakas ay huminga ng malalim si Yusuf Zok.
Matagal siyang naghintay at sa wakas, natapos na ang kanyang paghihintay para sa mga bagong divine skills, sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang tunay na lakas. Kung hindi isasama ang Taiji True Strength, sa pamamagitan lamang ng pagpapakawala ng Realm of Art, walang sino man sa Six Realms ang makakalaban sa kanya, kahit ang lahat ng tao ng Six Realms ay hindi siya mapapatay. Medyo kinalma ni Yusuf Zok ang kanyang emosyon bago itinoon ang kanyang pansin sa pangalawang impormasyon, ang panuntunan sa pagbubuklod. Ang panuntunan, nang makita niya ang salitang panuntunan, marahas na nanginig ang mga talukap ni Yusuf dahil dati na niyang natagpuan ang tinatawag na panuntunan. Sa kanyang pakikipaglaban sa mga eksperto ng 6 na kaharian, ilan sa kanila ang gumamit ng kapangyarihan ng patakaran. Ang panuntunan ay banal at malalim, may kakayahang pangasiwaan ang lahat ng iba pang kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng isang utos, ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. At ngayon, sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang panuntunan, at ito ay walang iba kundi ang panuntunan sa pagbubuklod. Patuloy siyang nagbasa ng mabuti at gumugol ng 2 oras upang lubos na matutunan ang panuntunan sa pagbubuklod. Ang panuntunang pagbubuklod na ito ay may napakaraming baryasayon, ngunit sa huli ay mayroon lamang 2 uri ng mga tatak, isa para sa maikling panahon at isa pa para sa mahabang panahon. Ang pangmatagalang selyo ay nangangailangan ng pag-ubos ng sariling asensya, kahit ang dugo ng asensya ng telekinesis ng isang tao. Halimbawa, para selyuhan ang isang tao, kutsilyo, espada, o mga katulad nito, gagamit ng dugo ng asensya at telekinesis para ipataw ang selyo, na pumipigil sa kanila na makawala o makatakas, habang buhay na nakakulong sa loob ng selyo, hindi makagalaw at hindi makapag-cultivate, na preserba ng 10,000 taon o kahit 1 bilyong taon na hindi nagbabago. Ito ang panuntunan sa pagbubuklod. Nariyan din ang sining ng panandaliang pagbubuklod, at ang sining na ito ay maaaring gamitin kasama ng iba pang mga divine skills. Sa banal na sining na ito, nabanggit pa nga nito ang kamay ng kataas-taasang langit. Halimbawa, kapag inaatake ang isang kaaway mula sa malayo gamit ang kamay ng kataas-taasang langit, kung ang kaaway ay masyadong mabilis o may mga divine techniques na kayang labanan, ang iyong kamay ng kataas-taasang langit ay maaaring hindi matagumpay na makapatay sa isang atake lamang. Gayunpaman, gamit ang panuntunan ng pagbubuklod, kapag inilunsad mo ang kamay ng kataas-taasang langit, maaari ding gamitin ng sabay ang panuntunan ng pagbubuklod. Sa kaunting pagsasanay at kaalaman, ang 2 banal na kasanayan ay maaaring perpektong pagsamahin. Pagkatapos, kapag muli mong pinakawalan ang kamay ng kataas-taasang langit, ang kalaban ay hindi na makakalaban o makakatakas dahil ang iyong palad ngayon ay naglalaman ng sining ng pagbubuklod, na siyang dahilan kung bakit sila hindi makagalaw sa maikling panahon. Kaya, ang kamay ng kataas-taasang langit ay matagumpay na makakagawa ng isang walang kapintasang pagpatay. Nagpatuloy sa pagbabasa si Yusuf, ang kanyang puso ay nag-uumapo sa pananabik at sigla. Makapangyarihan, ito ang tunay na kapangyarihan. Matapos matutunan ang panuntunan sa pagbubuklod, tumingin si Yusuf sa impormasyong ipinadala ng 52 bid ng dugo. Ebolusyon ng Heaven Stealing Eye. Ilan lamang ito sa mga salitang ito. Wala nang karagdagang paliwanag sa ikatlong impormasyon, ang mga salitang ito lamang ang bumanggit sa ebolusyon ng Heaven Stealing Eye. Kumunat ang noo ni Yusuf, medyo naguguluhan kung paano pa maaaring mag-evolve ang Heaven Stealing Eye, pero agad niyang kinagat ang dulo ng daliri niya at marahas itong ipinahid sa gitna ng noo niya. Whoosh! Muling bumukas ang kanyang ikatlong mata, na nasa noo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang pulang ilaw na lumalabas, mukha lang itong ordinaryong mata, kahit patayo, walang pinagkaiba sa normal na mata. Gayunpaman, sa sandaling ito, nanginig ang katawan ni Yusuf dahil ang nakita ng kanyang ikatlong mata ay ibang-iba sa nakita ng 2 pang mata. Ang nakikita lamang ng kanyang 2 ordinaryong mata ay ang ibabaw, mga bundok na kasing bundok, tubig na kasing tubig, mga puno na kasing puno, mga bulaklak na kasing bulaklak. Ngunit nakita ng ikatlong mata ang mga padron sa loob ng mga puno, ang mga network ng enerhiya sa loob ng mga halaman, at kaya pang tumagos sa mga bundok at lupa para makita ang kawalan, para masaksihan ang panloob na paggana ng mga bagay na lampas sa kanyang normal na pandama. Kahit ang pinakamalayong lugar, na hindi mahahalata ng mata, ay malinaw na makikita sa isang simpleng sulyap mula sa ikatlong mata.
Ito ay katulad ng telekinesis ngunit mas makapangyarihan dahil ang ikatlong mata na ito ay kayang magnakaw ng kapangyarihan, samantalang ang kanyang telekinesis ay hindi. Tumingin siya kay Peer at nakita niya ang mga daluyan ng dugo at mga daluyan ng enerhiya sa loob ng katawan ni Peer. Sa sumunod na segundo, naging malinaw ang paningin ni Peer. Whoosh! Lumingon siya para tingnan ang kanyang clone, at nangyari rin ang parehong kababalaghan. Ngunit sa bahagyang pag-alog ng kanyang banal na kamalayan at isang mahinang sigaw ng hinugasan, ang clone ay gumuho at naging alikabok, ang enerhiya at isang patak ng sariwang dugo ay mabilis na hinihigop ng Eye of Heaven. Ang kakayahang makakita ng lampas sa mababaw na aspeto ng mga bagay at mabilis na nakawin ang asensya at enerhiya ng anumang bagay. Ganyan ang mga pakinabang na dulot sa kanya ng mata ng langit. Sa Main God Palace kung saan hindi magagamit ang telekinesis, mayroon na siyang ikatlong mata, kaya ang mga sikreto ng Main God Palace ay hindi na magiging sikreto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1178 ang aklat ng Gang Metal, bagamat nakapagpaputok na siya ng 3 blood beads, at kahit hindi na niya alam ang lawak ng sarili niyang lakas, sa loob ng Main God Palace, hindi pa rin niya magamit ang telekinesis, ni hindi rin siya makakalipad. Siyempre, kung hindi niya kayang gumamit ng telekinesis o lumipad, hindi rin magagawa ng iba, kaya kung makakasalubong niya ulit ang mga tao mula sa Six Realms, kaya pa rin niyang patayin agad ang lahat. Hindi magagamit ang kamay ng kataas-taasang langit sa malalayong distansya, ngunit kaya pa rin niyang pumatay sa malapitan. Bukod dito, ngayon ay mayroon na siyang domain na mahigit 12 metro, ang Silang Rule, at ang na-upgrade na bersyon ng Eye of Heaven, kaya ngayon ay may kumpiyansa na siyang makapasok sa ika-10 patong ng Main God Palace. Guro, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Natuwa rin si Peer, dahil naramdaman niya na matapos makuha ng kanyang amo ang sirang batong iyon, mas lumakas pa ito. Pumunta na tayo sa susunod na antas. Gusto kong mangolekta ng pinakamaraming Heavenly Patching Stones hanggat maaari. Gayun din, ang pananatili sa ika-4 na patong na ito ay maaaring hindi nangangahulugan na papasok ang iba. Huwag mong kalimutan ang lalaking walang mukha sa pasukan. Naniniwala si Yusuf Zok na walang makakatagal sa suntok mula sa lalaking walang mukha na iyon, kaya walang makakarating sa ika-4 na patong na ito, kaya naman, medyo hindi makatotohanan ang maghintay dito para pumatay. Guro, ang iyong mga mata ay kakaiba at nakakatakot. Tiningnan ni Peer si Yusuf Zok, dahil si Yusuf Zok ay naging Erlang Shen na ngayon, na may ikatlong mata na nakatayo sa kanyang noo. Ano ba naman yang kalokohan na yan, sumama ka sa akin. Natatawang saway ni Yusuf Zok sa kanya. Sa totoo lang, malaki ang pasasalamat niya kay Peer. Kung hindi siya tumulong sa pagkuha ng Heavenly Patching Stone, paano niya nabuksan ang 3 blood beads? Naglakad siya kasama si Peer, at sa harap nila, may ilang mga bulaklak at halaman. Nang tiningnan niya ang mga ito gamit ang mata sa noo, mabilis na nalanta ang mga bulaklak at halaman, at ang enerhiya ng kanilang asensya ay direktang hinihigop ni Yusuf Zok. Natigilan si Peer sa pagkamangha. Tunay na kahanga-hanga ito. Ilang sandali pa, nang marating ng dalawa ang isang damuhan, pinaatres ni Yusuf Zok si Peer. Pagkatapos, gamit ang isang hiwa ng kanyang espada, hiniwa niya ang isang malalim na hiwa sa lupa. Dagandong-dagandong, isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang sumikat. Tumingin si Peer sa ibaba at nakita ang isang malaking gintong bato. Isa siguro itong Spirit Stone, napakalaki. Sabi ni Yusuf Zok nang may bahagyang ngiti habang nakatingin ang kanyang third eye dito. Whoosh! Bang! Sumabog ang malaking Spirit Stone, at ang purong enerhiya nito ay direktang hinigop niya. Sa isang, bigla, lang, naabot niya ang antas ng isang second-rank Immortal Emperor. Magpatuloy ka, magpatuloy ka. Nagpatuloy sa paglalakad si Yusuf Zok. Paminsan-minsan, hinihiwa niya ang lupa gamit ang kanyang espada at pagkatapos ay ginagamit ang Eye of Heaven para kumuha ng enerhiya mula sa mga Spirit Stone sa ibaba. Hindi makita ni Peer ang nasa ilalim ng lupa, ngunit malinaw na nakikita ng ikatlong mata ni Yusuf Zok ang lahat. Sa unahan pa, may isang puno na namumunga ng 3 bunga. Ibinigay ni Yusuf Zok ang 2 sa mga prutas kay Peer para kainin, at ang isa pang prutas kasama ang puno ay hinigop ng kanyang ikatlong mata. Kayang magnakaw ng kanyang mata ng langit mula sa langit, sa lupa,
at sa lahat ng bagay. Anumang bagay na may enerhiya ay hihigop niya at pagkatapos ay ipapakain sa kanyang binhi ng daw, na magpapalakas sa kanyang sarili. Naglakad ang dalawa ng 6 na oras, walang tigil na sinisira ang lahat ng nasa kanilang dinaraanan, at ang cultivation level ni Yusuf Zok ay naging mula sa isang first-grade emperor patungo sa isang third-grade emperor. Pagkalipas ng 6 na oras, sa wakas ay nakarating na ang dalawa sa pasukan ng ika-5 palapag. Bagamat walang mapa si Yusuf Zok, matagal nang nakita ng kanyang Eye of Heaven ang pasukan. Ang pasukan ay isang kuweba sa sulok ng bundok na walang pinto, walang nagbabantay, ngunit may isang steel na nakatayo roon. Binasa ni Pierre, pasilyo sa ika-5 patong, kuweba ng libingan ng Diyos, ang mga papasok ay mamamatay. Walang ibang paliwanag, tanging ang mga salitang, 5th layer passage, God burial cave, ang mga papasok ay mamamatay. Ang ibig sabihin ay sino mang makarating dito ay dapat huminto at huwag nang magpatuloy sa pagbaba. Guro, papasok na po ba kami? Nag-aalalang tanong ni Pierre, habang nakatingin kay Yusuf Zok. Matagal na siyang natatakot, bagamat lumakas si Yusuf Zok, hindi naman, at ano ang nakasulat dito? Ito ang God burial cave, kahit ang isang Diyos na pumapasok ay mamamatay, kaya gaano pa kaya para sa kanila? Hindi siya naniwala kahit isang segundo na nagbibiro lang ang pangunahing Diyos. Kahit na medyo sinuwerte siya at itinuring na isang nakatadhana ng kaluluwa noon, sa palagay niya ay hindi niya kayang tapusin ang level ng maayos. Tara na, hindi nag-atubili si Yusuf Zok at nagmamadaling pumasok sa kuweba. Malapit nang maiyak si Pierre ngunit tanging pagniwi lang ang nagawa niya at sumunod. Ito ang daanan patungo sa ika-5 patong, at walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Siyempre, nakita na ni Yusuf Zok ang nasa loob. Marahil sa siping ito, kahit na pinayagan kang gumamit ng banal na pananaw, hindi mo pa rin makita kung ano ang nasa loob, ngunit malinaw na nakita ng kanyang ikatlong mata ang lahat. Walang mga nabubuhay na nilalang sa daanan, ni anumang mga higanti ng bato o espirito ng puno o mga taong ibon. Ang nilalaman ng sipi ay mekanismo, mga nakatagong armas at tambak-tambak na mga bangkay at kalansay. Oo, ito ay isang landas na puno ng patibong. Kung may mga tao o espirito na nagbabantay sa lugar, maaaring nag-isip muli si Yusuf Zok, ngunit wala naman, tanging mga nakatagong armas ng mekanismo na hindi matukoy ng iba. Pero hindi iyon naging problema para sa kanya. Dahil hindi nakikita ng iba ang mga mekanismo, nakikita rin ito ng kanyang ikatlong mata, kaya't hindi niya pinansin ang presensya ng mga ito at malaya at ligtas na nakadaan. Pagpasok sa kuweba, laking gulat ni Pierre nang makita ang mga bangkay na nakatikip sa lupa. Ang pinakamahalaga ay ang mga bangkay na ito, na hindi alam kung ilang taon nang patay, ay hindi nabubulok. Ang bawat bangkay ay kulay maitim na ginto, parang isang gininto ang katawan. Siyempre, ang mga bangkay na ito ay hindi buo, ang ilan ay nawawalan ng mga braso, ang iba ay may mga ulo, at iba pa. Siguro mga banal na labi ito, mahahalagang bagay. Humakbang si Yusuf Zok paabant ng 2 hakbang, mabilis na tinanggal ang singsing sa daliri ng isang kalansay, at pagkatapos ay tumama ang kanyang titig na parang sa mata ng langit sa kalansay. Boom! Sumabog ang kalansay at naging alikabok, at ang enerhiya nito ay agad na hinigop ni Yusuf Zok. Nako! Ang linas-linas. Gaano kaya kalakas ang taong ito sa buhay niya? Matapos masipsip ang kahit isang bangkay lang, naramdaman ni Yusuf Zok na malapit na siyang umangat sa susunod na antas, at mayroong hindi bababa sa 100 ganoong bangkay sa siping ito. Manatili kang malapit sa akin. Yumoko kapag sinabi kong yumoko, umupo kapag sinabi kong umupo. Huwag kang magulo. Humakbang muli si Yusuf Zok paabant at pagkatapos ay biglang sumigaw, umupo ka. Whoosh! Sabay silang napaupo, kasabay ng 2 kislap ng liwanag ng espada na dumaan sa kanilang mga anit at 2 guhit ng liwanag ng espada ang tumama malapit sa kanilang mga katawan, isang malapit na ahit, na mas matindi kaysa sa espada ng lalaking walang mukha. Napakalakas niyan. Namutla ang mukha ni Pierre. Kung hindi dahil sa utos ni Yusuf Zok, malamang ay hiniwa na siya ng pira-piraso ng liwanag ng talam at espada. Umupo si Yusuf Zok at binuksan ang isa sa mga singsing. Dahil hindi niya maitago ang singsing sa loob ng Blue Sea at Cloud Sky, kinailangan niyang tingnan kung may anumang bagay na kapakipakinabang sa loob,
Kung mayroon man, dadalhin niya ito. Kung hindi, aalamin na lang niya ito gamit ang Eye of Heaven. Humuhuni, habang binubuksan ni Yusuf Zok ang singsing, ang aklat ng apoy, aklat ng lupa, at aklat ng buhay sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay nanginig at bumukas, na naglalabas ng maningning na liwanag. Kasabay nito, isang balumbon sa loob ng singsing ang kusang bumukas, at naglalabas ng gininto ang liwanag. Ano? Ang aklat na metal mula sa mga banal na aklat ng 5 elemento. Namangha si Yusuf Zok. Hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng isa sa mga banal na aklat ng 5 elemento sa loob ng singsing ng patay na lalaking ito. Lumabas ka. Whoosh! Lumitaw ang metal book sa kanyang kamay, at sa isang patak ng kanyang essence blood, ang metal book ay agad na naging isang sinag ng liwanag na bumaon sa kanyang crown chakra, at kusang sumama sa kanya. Hahaha, bumalik na ang swerte ko. Humagalpak ng malakas na tawa si Yusuf Zok ng sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1179 na pagkuha ng espada si Yusuf Zok, habang sama-sama sa aklat ni Genjin sa daanan patungo sa ikalimang patong, ang mga piling mandirigma ng Six Realms, kabilang ang mga anak ng Heavenly Realm, ay nakadaan na sa Six Door Stone Statue Formation, at pagkatapos ay nakatakas sila patungo sa ligtas na lugar. Gayunpaman, kahit na dumaan sila sa Stoneman Array, tila sila ay lubos na kawawa, dahil maging ang sinaunang Buddha ng Blue Lamp, kasama si Nadia Burger ng Heavenly Realm at iba pa, ay nasugatan. Talagang malubha ang sitwasyon sa huling 5 hamon ng Stoneman Array, kung saan ang bawat daanan ay may 3 Stoneman, at bagamat lahat ay sumugod ng sama-sama gaya ng dati, kahit sa mga piling tao, may mga nasugatan, at ang ilan ay namatay pa. Halimbawa, ang pang-4 na ranggong crack si Great Saint Jiaozhen mula sa Demon World ay nabigong makaiwas sa atake ng Stone Giant at agad na napatay. Mayroon ding mga nasawi mula sa Magic World tulad ng Bone Dissolving Demon, mula sa Buddha World tulad ng Master Huiming, mula sa Immortal Realm tulad ng Thunder Emperor, mula sa The Netherworld tulad ng Black Watch Ang, at iba pa. Namatay ang mga super elite mula sa lahat ng 6 realms, kabilang ang 3 o 4 na anak ng Heavenly Realm. Matapos makadaan ang lahat, nakakagulat nilang natuklasan na ang orihinal na grupo na halos 3,000 ay wala pang 700. Nangangahulugan iyon na halos 700 tao ang namatay sa loob ng Stoneman Array. Dapat mapagtanto ng isang tao na lahat ng mula sa lower realm ay mga piling tao mula sa lahat ng kaharian, mga pinakadakilang mandirigma, kaya ang pagkamatay ng halos 2,000 tao ay isang kawalan na hindi kayang tiisin ng 6 realms. Isa itong mapaminsalang dagok, isang matinding pag-ubos ng kanilang sigla. Sa kanilang pagbabalik sa kani-kanilang mga kaharian, malamang nakakailanganin nila ng hindi mabilang na 10,000 taon upang mabawi ang kanilang nawalang sigla. Lahat, tingnan ninyo, magic treasures, 3 sila, Diyos ko, doon mismo sa tuktok ng bundok sa harap. Habang pagod na papasok ang lahat sa ikatlong patong, may biglang sumigaw dahil sa harap mismo nila, sa tuktok ng 3 tuktok ng bundok, nakatayo ang 3 espada na kumikinang na may parehong gininto ang liwanag gaya ng nakuha ni Lillian Erickson. Muli, ito ay mga magic treasures na ginawa ng punong Diyos, isa para sa bawat patong, 3 sa kabuuan. 3. Ipaglaban ninyo. Sa sigaw ng isang tao, lahat, maging sila ay malubhang nasugatan o may bali sa braso at binti, ay biglang nagtakbuhan patungo sa 3 tuktok ng bundok, kasama si Nadia Burger ng Heavenly Realm at ang iba pa na padalos-dalos na sumugod. Gayunpaman, ilang segundo lamang ang lumipas, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang narinig habang isa-isa silang natataboy, tulad ni na Yusuf Zok at Paisley Kirk nang makasagupa nila ang Shadowless Defense at direktang natambak. Ang ilan ay may karagdagang mga pinsala, ang ilan ay may mga basag na buto, at ang ilan ay tinamaan pa ng kanilang mga ulo, na nagresulta sa pagkadurog ng mga bungo. Dahil dito, mahigit 12 ng katao pa ang namatay. Anong nangyayari? Bakit? Bakit ba? Ang mahiwagang kayamanan ng punong bathala, bakit? Lahat ay nabaliw sa pagnanasa. Ito ang mga magic treasures ng punong Diyos, at sino mang makakuha ng mga ito ay madaling makapatay ng sino mang kapwa manlalakbay sa mismong lugar, tulad ng kung paano napabagsak ni Lillian Erickson ang Snow Emperor sa isang suntok lang.
Klang asterisk habang iniisip ng sinaunang Buddha ng asol na lampara kung paano lalagpasan ang hindi nakikitang depensa, biglang hinugot ni Lillian Erickson ang kanyang ginintoang lalaki-babaeng espada. Ang espadang ito, isang pagsasama ng panlalaki at pambabae, ay nanatili ang balanse ng katatagan at pagsunod dahil hindi ito kinuha sa kanya ni Paisley Kirk. Kasabay ng pagbunot ng kanyang treasure sword, natahimik ang lahat at pigil ang hininga habang pinapanood siya. Malamig na tumawa si Lillian Erickson at pagkatapos ay ang kanyang ginintoang espada ay humampas pababa, naglalabas ng isang kumikinang na ginintoang liwanag, isang gintong liwanag na napakatalas na kumirot sa anit, humawi sa kawalan at tinamaan ang invisible defense. Ngunit, sa labis na pagkamangha ng lahat, matapos bumagsak ang kanyang espada, ang hindi nasa salat na harang ng liwanag ay kumislap ng isang beses lamang nang walang kahit kaunting pagbabago. Nagawa ni Yusuf Zok na magdulot ng kaunting panginginig at maging ng mga kislap, ngunit ang kanyang suntok ay hindi man lang nagdulot ng kahit kaunting alon. Ano, gusto sanang magpasikat ni Lillian Erickson, ngunit nang mapagtanto niyang hindi kayang basagin ng kanyang lalaki-babaeng espada ang depensa, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at huminga ng malalim, mabilis siyang sumugod ng 3 beses paggamit ang kanyang espada. Gayunpaman, nanatiling matatag ang depensa, siya, na may hawak na mahiwagang kayamanan ng isang punong Diyos, ay hindi kayang lagpasan ang depensa ng punong Diyos. Hey, nakakuha ka na ng isa, kaya imposibleng makakuha ng pangalawa, tumigil ka sa pag-aaksaya ng lakas mo, pangungutya ni Tyler Nash. Huminga ng malalim at hindi pinansin si Tyler Nash, si Lillian Erickson ay umupo nang nakakross ang mga paa, sinimulang gamutin ang mga pinsala mula sa pagkabigla na kanyang naranasan. May stela rito. Sa sandaling iyon, may nakakita ng isang stela at pagkatapos ay nakita ang nakasulat dito na, tatanggapin ito ng mga nakatadhana. Hindi ito tungkol sa pagiging makapangyarihan, kundi kung ang isang tao ay may kapalaran sa magic treasure o wala. Ano ang makukuha ng mga taong nakatadhana? Maraming tao ang naging mausisa at nagsimulang mag-isip kung paano masagot ang mga bagtong. Tumahimik ang lahat, at naupo sa labas ng mahiwagang depensa ng 3 taluktok ng bundok. Matapos magnilay-nilay ng matagal, sinubukan muli ni sinaunang Buddha ng asol na lampara ang mga depensa, ngunit wala pa ring naging resulta, pagkatapos ay sinubukan niya ang 2 pang tuktok, ngunit nakatadhana ring hindi sa kanya ang mga ito. Nagsimula ring sumubok ang iba, kung ang isang tuktok ng bundok ay hindi para sa kanila, marahil ang isa sa 2 pa ay para sa kanila. Kaya, maraming tao ang nagsimulang tahimik na mag-eksperimento. Habang nagpapalitan ang lahat sa pagsubok, biglang may tumunog na ugong, mula sa gitnang tuktok, at bahagyang nayanig ang lupa. Nagulat ang lahat, at nang matamang tumingin, nakita nila si Paisley Kirk, ang disipulo ng dakilang emperador na si Leilani May na nakasara ang pinto, at ito rin ang Paisley Kirk na binigyan ni Lillian Erickson ng inang espada, iniunat ang isang braso sa di nakikitang depensa, na mukhang gulat na gulat. Ano, may brasong tumagos. Tama, sumakit ang buong katawan niya. Habang nagulat ang mga manonood, natauhan si Paisley Kirk, saka, kasabay ng isang malakas na suntok, sumugod siya at pinasok ang depensa. Lahat ay puno ng inggit at selos, syempre, mayroon ding mga nagkimkim ng puot. Walang pakialam si Paisley Kirk sa iniisip ng iba o kung paano nila siya tinitingnan, mabilis siyang umakyat sa bundok, at sa isang iglap, narating niya ang tuktok at nagpatulo ng isang patak ng dugo ng asensya sa treasure sword. Boom! Ang treasure sword ay nagpalit ng anyo at naging isang daloy ng purong enerhiya na bumaon sa kanyang noo, at pagkatapos ay naglaho ang di nakikitang depensa. Ang mahiwagang kayamanan ng gitnang tuktok ng bundok ay nakuha na ni Paisley Kirk. Hahaha, humagalpak ng tawa si Lillian Erickson, na parabang nakahanap ng kayamanan ang asawa niya. Huwag kang magpanggap, malamig na singgal ni Tyler Nash at nagtungo sa kanang tuktok, nasubukan na niya ang 2 at isa na lang ang natitira para subukan. Pinagmasdan ni Lillian Erickson ang papalayong figure ni Tyler Nash ng may malamig at nakal-alasong tingin. Sa totoo lang, labis niyang kinasusuklaman ang hermaphrodite na ito. Patayin mo siya. Hawak ang mahiwagang kayamanan, matapos tiisin ang ilang pang-aasar at panlilibak mula kay Tyler Nash, sa wakas ay napagdesisyonan niyang patayin ito ng tuluyan.
Walang makakapidyo sa kanya, kaya habang nagpapatuloy si Tyler Nash, sumunod din siya, may hawak na espada, at humahakbang ng mahahabang hakbang. Lumapit si Tyler Nash sa hindi nakikitang depensa ngunit alam niyang nakasunod si Lillian Erickson at ramdam niya ang balak nitong pumatay. Posible kayang simple lang ang isang taong naging demon species. Kaya, bigla siyang umikot, pinaikit ang mga mata kay Lillian Erickson at sinabing, "Gusto mo ba akong kumontra? Hey, gusto kong makita mismo ang lakas ng numero 1 demonyo ng Magic World. Iniisip ko kung kaya mo bang tiisin ang espadang ito ng dakilang emperador." Sabi ni Lillian Erickson, dahan-daang hinuhugot ang kanyang espada. Watawat na pang-akit ng kaluluwa. Nanginginig ang palad ni Tyler Nash, at agad na lumitaw ang mahiwagang kayamanan ng kanyang buhay, ang Soul Summoning Banner. Mas malakas ito kaysa dati, at pagkalabas pa lang nito, may narinig na ingay ng mga multo at mga lobo na umaalulong, kasabay ng mga alon ng itim na ambon at bagzo ng malamig na hangin. Hiwain. Gumalaw ang espada ni Lillian Erickson, mabilis na hinihiwa pababa. Soul Summoning Banner, pakawalan mo ang kaluluwa. Sa gitna ng itim na hangin at ambon, ikanaway ni Tyler Nash ang Soul Summoning Banner, at mula rito ay sumugod ang isang malaking Diyos ng demonyo na gawa sa itim na chi, na iwinagayway ang isang wolf fang club na mabangis na sumugod patungo sa liwanag ng espada mula kay Lillian Erickson. Boom! Kasabay ng isang tunog, ang Diyos ng demonyo ay nabasag ng liwanag ng espada sa isang iglap, at ang liwanag ng espada, hindi mapigilan, isang kalabog, ay tumama kay Tyler Nash na nasa gitna ng itim na hamog. Gayunpaman, si Tyler Nash ay mayroon ding ilang pananggalang na anteng-anteng na hindi alam ng iba, kaya kahit na hindi siya nahati sa dalawa ng espada, ang kanyang katawan ay tumilapon paatras, at bumagsak. Maraming tao ang nakasaksi sa eksenang ito, at marami ang natakot sa lakas ni Lillian Erickson. Ngunit, nang sandaling bumangga si Tyler Nash sa hindi nakikitang depensa, biglang nayanig ang lupa, at kasabay ng isang ugong, tuluyan na siyang nakalusot sa depensa. "Puro ka, sandali lang, papatayin ko ang mga ninuno mo." Duguan si Tyler Nash mula sa 7 butas pero tuwang-tuwa rin siya habang tumatalon, umaakyat patungo sa tuktok ng bundok na parang babaeng unggoy. Kasabay nito, muling nayanig ang lupa, nakarinig ang karamihan ng isa pang ugong, at pagkatapos lamang nito, marami ang nakakita sa pinakamagandang demonyo sa mundo ng mga demonyo, ang banal na babaeng si Elijah Birch, isang fox na may 9 na buntot, na aktwal na pumapasok sa mga depensa ng huling tuktok ng bundok. 3 espada ng kayamanan, 3 individual na nakatadhana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1200 higanteng bato at ang lalaking walang mukha sa ikatlong patong, sina Tyler Nash, Paisley Kirk, at Elijah Birch ay nakakuha ng tig-iisang espada habang si Yusuf Zoc, kasama si Phil, ay maayos na dumaan sa pasilyo. Ang Book of Metal ay ganap na sumanib kay Yusuf Zoc at pagkatapos ay pumasok sa Blue Sea at Cloud Sky, at naging kaisa nito. Bukod pa rito, ang aklat ng metal ay walang 9 na banal na kasanayan, ngunit nagbigay ito kay Yusuf Zoc ng direktang feedback ng kapangyarihan ng ginto. Ang kapangyarihang ito ng ginto, na kilala rin bilang batas ng ginto, ay kayang manipulahin ang mga sandatang gawa sa ginto at bato. Siyempre, ang pagmamanipula ng mga sandatang ginto at bato ay isang larong pambata para kay Yusuf Zoc. Total, kung ang sandata ng isang kalaban ang mahiwagang kayamanan ng kanilang buhay, kahit na kaya niyang manipulahin ang kapangyarihan ng ginto, maaari lamang siyang makialam, hindi ito kontrolin. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng ginto ay may 2 pang gamit, ang isa ay ang Golden Light Bodyguard, na kapag na-activate, ay marahil maihahambing sa mga pinakamahuhusay na depensa. Ang isa pang gamit ay para sa mga open-ibong pag-atake na may kapangyarihang ginto. Ang ginto ay madalas ding sumisimbolo sa talas, sa mga katangiang 5 elemento, ang ginto ay namamahala sa pagpatay. Kaya, ang kapangyarihan ng ginto ay maaaring magbagong anyo bilang isang talam na pangputol upang patayin ang mga kalaban, tulad ng kanyang energy lightsaber. Kaya niyang maglabas ng gininto ang liwanag para patayin ang kanyang mga kaaway, at ang gininto ang liwanag na iyon ay napakatalas. Sa pangkalahatan, ang paggamit ng Book of Metal ay isang hindi inaasahang kasiyahan. Nitong mga nakaraang taon,
Habang nagbubukas si Yusuf Zok ng mas maraming blood beads, halos hindi na niya nagagamit ang divine skills mula sa 5 Elements Divine Box. Pinahihintulutan ng mga banal na aklat ang malawakang pagkawasak, ngunit sa mga isahang laban, ang kanyang Desolation Technique, Hand of the Supreme Heaven, at iba pa, ay walang kapantay. Bukod pa rito, ang paggamit ng 5 Elements Divine Box ay nangangailangan ng pagkaantala, hindi tulad ng biglaang pagkilos ng kamay ng kataas-taasang langit. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mas maraming kasanayan at kayamanan ay hindi kailanman nakakasakit ng sinuman, kaya ang pagkakaroon ng Book of Metal ay nagpapasigla pa rin sa kanya. Matapos may sama ang Book of Metal sa Blue Sea at Cloud Sky, tila mas naging matatag at mas kumpleto ang pakiramdam ng Blue Sea at Cloud Sky dahil ang mismong lupain sa loob ay sumailalim sa pagbabago ng katangian. Siyempre, sa sandaling iyon, hindi siya nakatuon sa Blue Sea at Cloud Sky, ngunit matagumpay niyang nakapasok sa ikalimang patong kasama si Phil. Ang ikalimang patong na daanang ito ay 100 beses na mas mapanganib kaysa sa ikaapat. Kung walang banal na pananaw, ang pagdaan ay magiging pangarap lamang ng isang hanggal. Bagamat kulang si Yusuf Zok sa Divine Sense, taglay niya ang Eye of Heaven, at nang walang anumang insidente, nilinis nila ni Phil ang entablado. Bukod dito, sa sandaling nalampasan nila ang daanan, ang kanyang cultivation level ay umabot sa ika-6 na ranggo ng Great Emperor, na nagpasulong sa 3 maliliit na kaharian. Ang lugar ay puno ng hindi mabilang na mga bangkay at kayamanan ng mga banal. Nakakita pa siya ng 12 ng mga divine artifact sa iba't ibang singsing. Hindi niya nasipsip ang mga divine artifact, kaya pinagdugtong niya ang ilang singsing at isinuot sa kanyang leeg. Dahil hindi niya maitago ang mga ito sa Blue Sea at Cloud Sky, kinailangan niya munang itago ang mga ito sa kanyang katawan sa ngayon. Nagkamit din si Phil ng malaking kayamanan, dahil nakin niya ang ilang banal na bangkay, at ang kanyang balat ay naging madilim na gininto ang kulay, ang kanyang aura ay naging napakalakas. Kung makakaakyat siya, malamang na mahaharap siya sa hindi kapani-paniwalang mga paghihirap. Sa kasamaang palad, bilang mga miyembro ng blood race na iniwan ng Heavenly Daw, gaano man siya kalakas, hindi siya haharap sa mga banal na kapigatian. Pagpasok sa ikalimang patong, muling napanganga sina Yusuf Zok at Phil, dahil nakakita sila ng 5 taluktok ng bundok, na bawat isa ay naglalabas ng iba't ibang kulay ng liwanag. Gamit ang mata ng langit, nakita ni Yusuf Zok na sa bawat tuktok ng bundok ay nakapatong ang isang itim na malaking palakol, isang gininto ang mahabang sibat, isang berdeng uwak, asul na seda, at isang pulang tungkod. 5 sandata, 5 banal na liwanag, nakasisilaw at napakaliwanag. Parehong hingal na hingal sina Yusuf Zok at Phil, at pagkatapos magpalitan ng tingin, lumipad si Phil na parang isang malaking ibon patungo sa isa sa mga tuktok para tingnan kung siya nga ba ang nakatadhana. Ang unang tuktok ng bundok ay nagpatalsik sa kanya, dahilan upang samuka siya ng dugo at mabali ang mga buto, na siyang pinagaling naman ni Yusuf Zok. Ganoon din ang pangalawang tuktok ng bundok. Pagkatapos noon, ito na ang pangatlo, pang-4, at pang-5. Matapos marating ang 5 taluktok ng bundok sa isang hininga, sa wakas ay umiyak si Paisley Kirk at napaupo sa lupa, hinahampas ang lupa, at isinusumpa kung bakit hindi ibinigay sa kanya ang mga ganitong kalaking kayamanan. Hindi napigilan ni Yusuf Zok ang matawa at umiyak, pagkatapos ay sinubukan din niya, at tulad ni Paisley Kirk, pagkatapos subukan ang 5 taluktok ng bundok, umupo rin siya sa lupa at nagmumura. Nakakatawa talaga, bakit pa iginawad ang mga nakatadhana, pero para sa mga kayamanan ng 5 taluktok ng bundok na ito, hindi pala sila ang nakatadhana. Mata ng langit, kamao ng Tai Chi. Si Yusuf Zok, na ayaw maniwala, ay patuloy na sumubok. Gayunpaman, ang mga iyon ay mga depensang itinakda ng punong Diyos. Paano kaya siya makakalusot? Kahit na nakakuha siya ng 52 blood beads, napakalayo pa rin ang distansya niya sa punong Diyos. Panginoon ko, tumigil ka na sa pagsubok, kung maaari, kung makakapasok tayo sa ika-10 antas at matanggap ang tunay na mana ng punong Diyos, ano pa nga ba ang halaga ng 5 kayamanang ito? Payo ni Paisley Kirk. Tama, kinurap-kurap ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at sinabing, kung matatanggap natin ang mana ng punong Diyos, ano ang magiging halaga ng 5 kayamanang ito? Tama, kailangan kong tingnan kung may natitira pang Heavenly Patching Stone sa level na ito.
Ang mga magic treasure ay pangalawa at panlabas lamang, tanging ang personal na lakas lamang ang tunay na mahalaga. Kailangan ko ng Heavenly Patching Stone. Hindi na alintana ni Yusuf Zok ang 5 kayamanang iyon na nagpaantig sa kanyang puso, sa halip, ginamit niya ang Eye of Heaven upang suriin ang lahat ng dako, masusing sinusuri ang langit at lupa. Sa kasamaang palad, ang Heavenly Patching Stone ay tila napakabihirang, kahit kalahating piraso ay wala ni isang natagpuan sa ika-5 patong na ito. Sa halip, natuklasan niya ang maraming bihirang prutas at natagpuan ang pasukan sa ika-6 na patong, at ang mas nakakagulat pa, nakakita siya ng 2 tao. Tama, 2 tao, ang isa ay isang lalaking walang mukha, ang isa naman ay isang higanteng bato, na nagbabantay sa pasukan patungo sa ika-6 na patong. Higanteng bato, lalaking walang mukha, 2 na nagbabantay sa pasukan. Tara na, baka pwede tayong magsama ng isang higanteng bato, hahaha. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, hindi niya inaasahang makakasalubong ang isang higanteng bato na nagbabantay sa ika-5 patong na ito. Sinundan siya ni Paisley Kirk, mabilis na lumapit sa pasukan ng ika-6 na patong. Ilang sandali pa, lumitaw ang isa pang lambak, na may isang steel sa bunganga ng lambak. Sa ibaba ng steel ay nakaupo ang isang lalaking walang mukha at nakatayo ang isang higanti ng bato. Binasa ng malakas ni Paisley Kirk, harapin ang isang espada ng taong walang mukha, isang suntok ng bato, makapasa sa paglilitis, huling araw ng 10 araw, ang hindi paghamon sa loob ng 10 araw ay nararapat na parusahan. Sa paglilitis na ito, hindi ka na nila ipapadala palabas. Sa ika-3 pagsubok, kung hindi ka makapasa sa loob ng 10 araw, ililipad ka na sana, pero sa pagsubok na ito, direkta ka nilang papatayin nang hindi ka pinalalabas. Naniniwala sina Yusuf Zok at Paisley Kirk na ang taong walang mukha at ang higanteng bato, kapag inilabas ang kanilang buong kapangyarihan, ay kayang patayin ang lahat. Paisley Kirk, tumigil ka, pakakawalan ko muna ang clone ko para subukan ang mga taktika nila. Habang sinasabi ito, muling ginaya ni Yusuf Zok ang isang clone, dahil hindi pa niya alam kung paano magaganap ang susunod na labanan, kung ang walang mukha na lalaki at ang higanteng bato ay magsasama o lalaban ng magkahiwalay, kaya kailangan niyang malaman at pagkatapos ay mabihag ang higanteng bato. Kuwit. Samantala, nang ginaya ni Yusuf Zok ang kanyang clone at sinubukan ang pagsubok, si Tyler Nash, na nasa ika-3 patong, ay natanggap na ang mana ng Golden Sword at pagkatapos ay tumalon mula sa mataas na tuktok ng bundok. Kaya lang, nang tumalon siya pababa, hindi niya nakita si Lillian Erickson. Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Sigaw ni Tyler Nash, matapos siyang tamaan ni Lillian Erickson ng espada, malubhang nasugatan siya, ngunit ngayon ay mayroon na rin siyang isang banal na artifact mula sa punong Diyos. Ano na naman kaya ang kinatatakutan niya ngayon? Wala na roon ang kalamangan ni Lillian Erickson. Kailangan niyang mabawi ang kalamangan. Panginoong demonyo, ang taong iyon ay pumunta sa pasukan, balak hamanin ang taong walang mukha sa pasukan. Nakatala sa kasaysayan na bukod sa mga Diyos ng kaharian sa langit, wala ni isa man sa amin mula sa mababang kaharian ang nakapasok sa ika-4 na patong, dahil walang sino man ang makakatagal sa kahit isang tama ng espada mula sa taong walang mukha na iyon. Pero ngayon, sinubukan na ito ni Lillian Erickson. Ano, kung gusto niyang mamatay, dapat siyang mamatay gamit ang espada ko. Tara na, pinangunahan ni Tyler Nash ang isang grupo ng mga demonyo at sumugod patungo sa pasukan.